Ilabas niyo na ang mga kamera. Siguraduhin ninyong bawat anggulo ng kanyang kahihiyan ay makukunan ng malinaw. Ngayong gabi hindi na siya ang tinitingalang tagapagmana ng mga Valeriano. Siya na ang babaeng itatakwil ng buong mundo dahil sa kanyang kataksilan. Ang boses na iyon ay hindi nagmumula sa isang kaaway, kundi mula sa lalaking kani-kanina lamang ay nangako sa harap ng altar na mamahalin siya hanggang sa huling hininga. Mateo. Ang bawat salita niya ay tila mga bubog na pilit isinasaksak sa pandinig ni Francesca. Dahan-dahang iminulat ni Francesca ang kanyang mga mata, ngunit ang paligid ay tila umiikot sa isang malabong sayaw ng dilim at liwanag. Mabigat ang kanyang talukap, tila may nakadagan na tingga sa kanyang buong pagkatao. Sa gitna ng kanyang pagkalito naramdaman niya ang malamig na hangin mula sa aircon na dumadampi sa kanyang balat. Doon niya napansin na ang kanyang suot na seda na pantulog ay bahagyang nakabukas. At sa tabi niya sa kama na dapat ay para sa kanila lamang ni Mateo, ay may isang lalaking hindi niya kilala hubad ang pang-itaas at mahimbing na nagtutulog-tulugan. Sa mahigpit na pagkakahawak ng kanyang kanang kamay, naroon pa rin ang isang maliit na asul na panyo. Ito ang panyong matiyaga niyang binurda ng mga inisyal ni Mateo sa loob ng maraming buwan, isang simpleng regalo na balak niyang ibigay ngayong gabi bilang simbolo ng kanyang wagas na pagsuko sa kanilang bagong buhay. Ang panyong iyon na puno ng pag-asa at pagmamahal ay tila isang mantsa na lamang ngayon sa gitna ng isang maduming entablado. Anong nangyayari, Mateo? Ang boses ni Francesca ay halos isang bulong paos at hirap na lumabas sa kanyang tuyot na lalamunan. Ngunit bago pa man siya makasagot ang pinto ng engrandeng silid, ay marahas na bumukas na nagpadala ng isang nakatutulig na ingay na bumasag sa katahimikan ng gabi. Pumasok si Doña Teresa, ang kanyang biyenan, kasama ang ilang mga taong may hawak na kamera at naglalakihang flash ng ilaw. Ang bawat kislap ng lente ay tila mga latigo na humahagupit sa dangal ni Francesca. Walang hiya ka. Ang sigaw ni Doña Teresa ay punong-puno ng puot, ngunit kung titingnang mabuti ang kanyang mga mata, may isang kislap doon ng tagumpay. Sa mismong gabi ng inyong kasal, nagawa mong dalhin ang iyong kalandian sa loob ng pamamahay na ito. Nakita niyo ba ito? Ito ang babaeng ipinagmalaki ni Don Fernando. Mama, please, hindi ko po alam. Pilit na bumangon si Francesca, ngunit ang kanyang katawan ay tila isang bahay na gawa sa baraha na dahan-dahang gumuguho. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay nanginginig sa takot at labis na kalituhan. Lumapit si Mateo, hindi upang tulungan siya, kundi upang tingnan siya nang may pandidiri, na tila siya ay isang basurang itinapon sa gilid ng kalsada. I gave you everything, Francesca. Is it because your father is dying so you think you can just play around now? Mateo, no, you know me. Hinding-hindi ko magagawa ito. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy mainit at masakit, tila mga asido na bumubutas sa kanyang pisngi. Ngunit walang sino man sa silid na iyon ang ninais na makinig. Sa halip isang dokumento ang inilapag ni Doña Teresa sa harap niya. Pirmahan mo ito, Francesca. Ang pagsasalin ng lahat ng shares ng Valeriano Holdings sa pangalan ni Mateo. Gawin mo ito ngayon din at sisiguraduhin kong hindi lalabas ang mga larawang ito sa publiko. Isipin mo ang iyong ama si Don Fernando. Gusto mo bang mamatay siyang baon ng kahihiyang idinulot ng kanyang kaisa-isang anak? Ang pangalan ng kanyang ama ay tila isang patalim na bumaon sa puso ni Francesca. Ang kanyang ama na kasalukuyang nakikipaglaban para sa bawat hininga sa ospital. Ang kanyang ama na ang tanging pangarap ay makita siyang masaya. Ang kanyang ama na walang ibang inisip kundi ang kapakanan ng kanilang kumpanya. Sa gitna ng kanyang paghikbi, kinuha ni Francesca ang panulat. Ang kanyang kamay ay nanginginig bawat stroke ng tinta sa papel ay tila dugo na dahan-dahang nauubos mula sa kanyang mga ugat. Pinirmahan niya ang kanyang kalayaan. Pinirmahan niya ang kanyang kinabukasan. Lahat ay para sa katahimikan ng kanyang ama. Ngunit ang tadhana ay sadyang mapaglaro at malupit. Hindi pa man natutuyo ang tinta sa dokumento, muling bumukas ang pinto. Isang katulong ang pumasok pawisan at namumutla ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Doña Teresa, si Don Fernando po. Tumigil na ang kanyang puso. Wala na po ang Don. Ang mundo ni Francesca
ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang asul na panyong hawak niya ay tuluyan ng nalaglag sa sahig. Ang bawat tunog sa paligid ay naglaho pinalitan ng isang matinis na katahimikan na tila sumasakal sa kanyang buong pagkatao. Tumingin siya kay Mateo umaasang makakita ng kahit kaunting lungkot, ngunit ang nakita niya ay isang ngising mapang-api at ang malamig na pagtalikod nito. Doña Teresa stepped closer, her voice low and venomous. Now that your father is gone, you have no value left. Guards, ilabas na ang babaeng iyan. Huwag niyo siyang hahayaang magdala ng kahit ano. Ang damit na suot niya lang ang tanging pag-aari niya ngayon. Kinaladkad si Francesca palabas ng mansyon sa gitna ng dilim at nang biglang pagbuhos ng malakas na ulan. Ang bawat patak ng tubig ay tila nakikiramay sa kanyang pait. Habang ang pinto ng mansyong Valeriano ay dahan-dahang nagsasara sa kanyang harapan, naiwan siyang mag-isa sa gitna ng kalsada, wasak duguan ng puso at wala ng sandigan. Ito na ba ang katapusan ng lahat ng kanyang pagsasakripisyo? Ito ba ang halaga ng isang katapatan na binaliktad ng kasinungalingan? Sa gitna ng bagyo, isang katanungan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila isang sumpang hindi na siya lulubayan. Hanggang kailan kailangang manahimik ng katarungan sa harap ng mga taong ang puso ay gawa sa bato? At paano muling tititig sa salamin ang isang babaeng ang tanging natira na lamang ay ang kanyang pangalan na ngayon ay puno na ng putik at kahihiyan? Akala mo ba talaga minahal ka niya? Mula simula, Francesca, ikaw lang ang balakid sa aming kaligayahan. Isang malaking sagabal na kailangang alisin para makuha namin ang lahat ng sa amin. Ang boses na iyon, matinis mapang-uyam, at puno ng tagumpay ay nanggaling kay Cassie. Ang babaeng itinuring ni Francesca na pinakamatalik niyang kaibigan, ang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang mga sikreto, ay nakatayo ngayon sa harap niya, habang hawak ang isang payong. Ngunit ang payong na iyon ay para lamang sa kanyang sarili at kay Mateo. Si Francesca ay nanatiling nakalugmok sa basang semento ng kalsada, hinahayaan ng ulan na humalo sa kanyang walang tigil na pagluha. Dahan-dahang itinaas ni Francesca ang kanyang paningin. Doon sa ilalim ng madilim na langit, nakita niya si Mateo na nakayakap sa bewang ni Cassie. Walang bakas ng pagsisisi sa mga mata ng kanyang asawa. Ang tanging naroon ay ang lamig ng isang taong tapos na sa kanyang transaksyon. Mateo, bakit? Hirap na tanong ni Francesca. Ang bawat salita ay tila isang tinik na bumabara sa kanyang lalamunan. Ibinigay ko ang lahat, ang kumpanya, ang tiwala ko, pati ang huling sandali ni Papa kinuha niyo sa akin. Humakbang pabalik si Mateo, tila ba diring-diri siyang malapitan ng babaeng basa ng ulan. Business is business, Francesca. At sa negosyo ang mahihina ay laging nilalamon ng malalakas. Huwag kang mag-alala, gagamitin namin ng maayos ang kayamanan ng mga Valeriano, something you could never do because you're too soft. Isang malakas na tawa ang kumawala sa mga labi ni Cassie. Don't be so dramatic, dear. Masyado kang naniwala sa mga fairy tale. Ngayong wala na ang daddy mo, sino na ang magtatanggol sa'yo? You're just a nobody now. Isang dumi sa marangal na pangalan ng mga ilustre. Bago pa man makasagot si Francesca, naramdaman niya ang isang biglang pagkahilo. Ang gamot na ipinainom sa kanya kanina sa loob ng silid ay muling gumagapang sa kanyang sistema. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo at ang paligid ay unti-unting nilalamon ng kadiliman. Ang huling bagay na nakita niya ay ang pagtalikod ng dalawa, ang marangyang gate ng mansyon na sumasara at ang tunog ng kanilang halakhak na unti-unting nilulunod ng kulog. Naramdaman ni Francesca ang magaspang na tela na nakatakip sa kanyang mukha nang muli siyang magkamalay. Hindi na ulan ang naririnig niya kundi ang ugong ng isang makina at ang amoy ng lansa ng dagat at kalawang. Nakahiga siya sa matigas na sahig ng isang truck. Ang kanyang mga kamay ay nakatali ng lubid na humihiwa sa kanyang mapuputing pulso. Ang bawat pagtalbog ng sasakyan ay nagdudulot ng matinding sakit sa kanyang katawan. Wala siyang makita, ngunit nararamdaman niya ang desperasyon na bumabalot sa kanyang puso. Nais niyang sumigaw, ngunit ang kanyang bibig ay busal ng isang maduming tela. Ilang oras ang lumipas, o baka mga araw, hindi na niya alam. Ang tanging kasama niya ay ang alaala ng kanyang ama. Huwag kang susuko, Francesca. Tila naririnig niya ang boses ni Don Fernando sa kanyang isipan. Ang binhi ng Valeriano ay hindi namamatay sa baha. Lalo lamang itong tumitibay. Huminto ang truck.
Narinig ni Francesca ang pagbukas ng pinto sa likuran. Isang malakas na kamay ang humila sa kanya palabas na naging sanhi ng kanyang pagbagsak sa isang maputik na lupa. Tinanggal ang piring sa kanyang mga mata. Nasa isang madilim na pantalan siya. Sa malayo makikita ang mga naglalakihang barko at ang alon ng dagat na tila nagbabanta. Ang hangin dito ay kakaiba, maalat, mabigat at puno ng panganib. Narito siya sa dulo ng Mindanao sa isang lugar na hindi niya kailanman naisip na mararating. Ito ba ang sinasabi ni Doña Teresa na itatapon natin? Isang lalaking may malaking katawan at puno ng tattoo ang lumapit sa kanya. Hawak nito ang isang sigarilyo na naglalabas ng makapal na usok. Masyadong maganda para maging trabahador sa bodega. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, sagot ng isa pang lalaki na nagmamaneho ng truck. Ang utos ay itago siya rito. Siguraduhin mong hindi siya makakatakas. At siguraduhin mong malilimutan niya kung sino siya. Kapag lumabas ang balita na buhay pa ang tagapagmana ng Valeriano, tayong lahat ang malilintikan. Sinubukan ni Francesca na tumayo, ngunit ang kanyang mga binti ay tila jelo sa sobrang panghihina. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng kahit anong pagkakataon na makatakas, ngunit ang nakita niya lamang ay ang mga lalaking nakapaligid sa kanya na may mga malisyosong ngiti. "Welcome to your new life, little princess," sabi ng lalaking may tattoo habang hinahawakan ang kanyang panga at pinipilit siyang tumingin sa kanya. "Dito sa Mindanao walang nakakaalam ng pangalan mo. Dito isa ka lang basura na hinugasan ng dagat." Isang malakas na tulak ang nagpabagsak muli kay Francesca sa putikan. Habang nakadapa, naramdaman niya ang isang malamig na bagay sa kanyang paanan, isang kadena. Marahas itong ikinabit sa kanyang bukong-bukong, ang tunog ng bakal na nagkikiskisan ay tila isang hatol na wala nang balikan. Sa gitna ng kanyang pagkasira, isang matinding galit ang dahan-dahang sumisibol sa kanyang dibdib. Ang luha na kanina ay puno ng pait, ay unti-unting napalitan ng isang apoy na hindi niya kailanman naramdaman. Naramdaman ni Francesca ang isang biglang pagbigat ng atmosfera sa pantalan. Ang mga lalaking kanina ay nagtatawanan ay biglang tumahimik. Isang anino ang dahan-dahang lumalapit mula sa kadiliman ng mga container van. Isang lalaking may dalang awtoridad, sa bawat hakbang ang tunog ng kanyang sapatos sa semento ay tila isang babala. Huminto ang lalaki sa harap ni Francesca. Hindi niya makita ang mukha nito dahil sa dilim, ngunit naramdaman niya ang isang pares ng mga mata na tila bumubutas sa kanyang pagkatao. Dahan-dahang yumuko ang lalaki at hinawakan ang kanyang balikat. Ang kanyang hawak ay mahigpit, ngunit may kakaibang init na hindi katulad ng mga lalaking dumakip sa kanya. "Sino ka?" Ang boses ng lalaki ay malalim, tila galing sa ilalim ng lupa. "At bakit mo dala ang amoy ng mga palaya ng Valeriano sa lugar na ito ng mga kriminal?" Napasinghap si Francesca. Paano nalaman ng lalaking ito ang tungkol sa kanyang ama? Bago pa man siya makasagot, naramdaman niya ang isang matulis na bagay na tumusok sa kanyang leeg, isang hiringgilya. "Matulog ka muna, Hija," bulong ng lalaki sa kanyang tainga. "Dahil pagising mo, hindi ka na ang biktima na iniwan nila sa ulan." Habang dahan-dahang nawawala ang kanyang ulirat, isang huling katanungan ang pumasok sa kanyang isipan. Ito ba ang simula ng kanyang kamatayan? O ang unang hakbang ng isang paghihiganti na susunog sa lahat ng nagtaksil sa kanya? Patay na ang babaeng iniwan nila sa ulan. Dito, kung gusto mong mabuhay, kailangan mong matutunang itago ang iyong puso sa ilalim ng mga alon. Ang mga salitang iyon ang unang bumati kay Francesca nang dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mga mata. Hindi na ang mabigat at malansang amoy ng pantalan ang kanyang nalanghap, kundi ang sariwang simoy ng dagat na humahalubilo sa amoy ng tuyong kahoy at matandang papel. Ang kisam ay gawa sa kawayan payak, ngunit matibay, malayo sa engranding chandeliers ng mansyong Valeriano na tila mga kristal na luha sa gitna ng kanyang alaala. Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang bawat galaw ay nagdudulot ng kirot sa kanyang mga pulso at bukong-bukong. Tumingin siya sa kanyang mga binti. Wala na ang kadena, ngunit ang mapulang marka nito ay nananatiling nakaukit sa kanyang balat, isang permanenteng paalala ng kanyang pagkakaalipin. "Huwag kang pilitang kumilos, Hiha. Malalim ang mga sugat na idinulot nila sa iyo, hindi lang sa katawan, kundi pati sa iyong kaluluwa." Nakaupo sa isang lumang silya, sa sulok ng silid, ang lalaking nakita niya sa pantalan.
Ngayong maliwanag na nakita ni Francesca ang mukha nito, puno ng mga kulubot na tila mga mapa ng napakaraming pagsubok. Ngunit ang kanyang mga mata ay may kislap ng isang matalinong lawin. May hawak siyang isang tasa ng mainit na tsaa. Ang usok nito ay dahan-dahang pumapaakyat sa hangin sa isang banayad na sayaw. "Sino ka?" Halos pabulong na tanong ni Francesca. "Bakit mo ako kinuha sa mga lalaking yon? Bakit mo ako dinala rito?" Hindi agad sumagot ang matanda. Tumayo siya at lumapit sa bintana na katanaw sa malawak na asul na karagatan ng Mindanao. "Ako si Roman, at dinala kita rito dahil may utang ako na kailangang bayaran. Isang utang na hindi nasusukat ng salapi, kundi ng hininga." Kumuha si Don Roman ng isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa tabi ni Francesca. Pagbukas niya, tumambad ang isang tuyong uhay ng palay, isang espesyal na uri na tanging sa mga bukid lamang ng Valeriano itinatanim. Maraming taon na ang nakalilipas bago pa naging hari ng industriya. Ang iyong ama, iniligtas niya ang isang lalaking wala ng direksyon sa buhay. Binigyan niya ako ng pagkakataon, binigyan niya ako ng puhunan, at higit sa lahat binigyan niya ako ng dangal. Si Don Fernando ay hindi lang isang negosyante. Siya ay isang liwanag sa gitna ng kadiliman ng maraming tao, kasama na ako. Naramdaman ni Francesca ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita tungkol sa kanyang ama ay tila isang mainit na haplos sa kanyang nagdurugong puso. Naalala niya ang mga hapon sa palayan, kung paano hinahawakan ng kanyang ama ang mga butil ng palay ng may labis na paggalang. "Alam mo ba kung ano ang balita sa Maynila, Imas?" Tanong ni Don Roman. Ang kanyang tinig ay naging seryoso. Kinuha niya ang isang dyaryo mula sa mesa. Sa harapang pahina naroon ang litrato ni Francesca, isang lumang litrato kung saan siya ay nakangiti, suot ang kanyang puting belo. Ang headline ay tila isang hatol ng kamatayan: "Valeriano Harris missing, presumed dead after tragic wedding night." "Idineklara ka na nilang patay, Francesca," patuloy ni Don Roman. "Para sa mundo, ikaw ay isa ng alaala. Para kay Mateo at Doña Teresa, ikaw ay isang problemang nalutas na. Ang iyong mga ari-arian, ang iyong pangalan, lahat ay kinuha na nila." Isang hikbi ang kumawala sa dibdib ni Francesca. Ang sakit ng katotohanan ay mas matindi pa kaysa sa hapdi ng kanyang mga sugat. Isang gabi lang ang kailangan para burahin ang lahat ng pinaghirapan niya at ng kanyang ama. "Wala na akong komunidad, wala na akong pamilya, wala na akong kahit ano." Lumapit si Don Roman at hinawakan ang kanyang nanginginig na kamay. Ang kanyang hawak ay tila isang angkla sa gitna ng bagyo. "Mali ka, Hija. Dahil wala ka nang kailangang protektahan, wala ka na rin kailangang ikatakot. Ang isang taong namatay na sa paningin ng iba ay may pinakamalakas na sandata, ang kakayahang maging isang anino." Dinala ni Don Roman si Francesca sa labas ng bahay. Doon sa ilalim ng sikat ng araw, nakita ni Francesca ang isang malawak na taniman na napapaligiran ng dagat. Hindi ito palayan kundi isang training ground ng disiplina at karunungan. Maraming mga tao ang nagtatrabaho, nang tahimik ang bawat isa ay tila may dalang sariling kwento ng pagdurusa. "Dito hindi ka na si Francesca Valeriano," sabi ni Don Roman, habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. "Dito sisimulan nating pandayin ang bago mong pagkatao. Ituturo ko sa iyo kung paano basahin ang isip ng iyong mga kaaway bago pa sila kumilos. Ituturo ko sa iyo kung paano gamitin ang kanilang sariling kasakiman laban sa kanila. Pero ang tanong, handa ka na bang bitawan ang iyong luha at palitan ito ng talim?" Tumingin si Francesca sa kanyang mga palad. Marumi, puno ng sugat at nanginginig. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, naramdaman niya ang isang pintig ng galit na hindi pa niya kailanman naramdaman. Isang galit na malamig, matalino at matiyaga. "Gusto kong makuha ang hustisya para kay Papa," sabi ni Francesca. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. "Gusto kong makita silang mawala ng lahat gaya ng ginawa nila sa akin." Ngumiti ng bahagya si Don Roman, isang ngiting puno ng misteryo. "Kung gayon, kailangan nating ilibing ng tuluyan si Francesca. Dahil simula ngayong araw, ang tanging pangalang dapat mong kilalanin ay ang pangalang magpapayanig sa pundasyon ng mga ilustre." Kumuha si Don Roman ng isang bagong passport mula sa kanyang mesa at inilapag ito sa harap ni Francesca. "Florence Montemayor,
Ang babaeng walang nakaraan ngunit may hawak ng hinaharap ng lahat. Hinawakan ni Francesca ang passport. Ang kanyang daliri ay dahan-dahang dumaan sa kanyang bagong pangalan. Sa labas ang tunog ng mga alon na humahampas sa mga bato ay tila isang palakpak ng tadhana. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang dokumento, narinig nila ang tunog ng isang sasakyang papalapit sa kanilang hideout. Isang marangyang itim na sasakyan na tila hindi nababagay sa payak na lugar na iyon. May bisita tayo, bulong ni Don Roman, habang ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumapit sa kanyang baywang. At tila hindi sila basta-bastang tao. Sino ang mga ito? Nahanap na ba siya ng mga tauhan ni Mateo? O ito ba ay isang bagong panganib na hindi pa nila inaasahan? Ang katanungang iyon ay naiwan sa hangin habang ang pinto ng itim na sasakyan ay dahan-dahang bumubukas na nagpapakita ng isang pares ng sapatos na gawa sa mamahaling balat, isang pamilyar na anino na nagpabilis sa tibok ng puso ni Francesca. Sadyang napakabilis lumimot ng mundong ito, Francesca. Tumingin ka sa pahinang ito. Ang iyong kamatayan ay naging mitya lamang ng kanilang bagong yaman. Habang ang iyong pangalan ay nabubura sa alaala, ang sa kanila ay itinataas sa pedestal ng tagumpay. Ang tinig ni Don Roman ay tila isang malamig na hampas ng hangin sa gitna ng gabi. Inilapag niya sa harap ni Francesca ang isang makintab na magazine. Sa pabalat nito nakangiti sina Mateo at Cassie, ang bagong power couple ng Manila. Ang pamagat ng artikulo ay tila isang lason, ang pagbangon ng Illustre Group mula sa trahedya tungo sa tagumpay. 5 taon. 5 taon na ang lumipas mula nang iwan si Francesca sa putikan ng Mindanao. 5 taon mula nang ang kanyang bawat hininga ay naging isang panalangin para sa katarungan. 5 taon na ang sapat na panahon para matuyo ang iyong mga luha, Hija. Patuloy ni Don Roman habang nakatingin sa labas ng bintana ng kanilang opisina sa Singapore, kung saan sila pansamantalang nananatili para sa kanilang mga transaksyon. Ang batang babaeng nanginginig sa takot ay wala na. Ngayon ang nakikita ko na lamang ay ang isang babaeng handang sumunog sa isang imperyo. Tumayo si Francesca at lumapit sa salamin. Ang imaheng nakikita niya ay hindi na ang mahinhin at mahiyaing dalaga ng mga Valeriano. Ang kanyang buhok ay maikli na ngayon, ang kanyang tindig ay tuwid at puno ng awtoridad, at ang kanyang mga mata, ang mga matang dati, ay puno ng kislap ng pag-asa, ay tila dalawang madilim na lawa na walang ilalim. Hindi na ako si Francesca Don Roman? Sabi niya, ang kanyang boses ay naging malalim kalmado at may himig ng bakal. Si Francesca ay namatay na kasabay ng kanyang ama. Ang babaeng nakatayo rito ay si Florence Montemayor. At ang Florence na ito, wala siyang kilalang awa. Sa loob ng 5 taon, hindi lamang ang kanyang pangalan ang binago ni Francesca. Sa ilalim ng gabay ni Don Roman, natutunan niya ang sining ng manipulasyon sa mundo ng malalaking negosyo. Natutunan niyang basahin ang mga numero ng mas mabilis kaysa sa pagtibok ng kanyang puso. Natutunan niyang ang bawat ngiti ay isang maskara at ang bawat pakikipagkamali ay isang paraan upang sukatin ang kahinaan ng kalaban. Dumaan siya sa matinding paghihirap. May mga gabi noon sa Mindanao kung saan ang tanging kasama niya ay ang tunog ng mga alon at ang hapdi ng kanyang mga alaala. Ngunit sa bawat sakit isang bagong layer ng proteksyon ang nabubuo sa kanyang pagkatao. Ang kanyang pusong dati ay gawa sa seda ngayon, ay gawa na sa diamante matigas maningning at kayang pumutol ng kahit anong humarang sa kanyang daan. Balita ko magdaraos ng isang engranding selebrasyon ang mga ilustre katuwika ni Don Roman habang iniabot sa kanya ang isang gintong sobre. Ang 5th anibersaryo ng Illustre Group. Ito ang gabing ipakikilala nila sa buong Asya ang kanilang dominasyon. Isang gabi ng pagyayabang at pagkukunwari. Dahan-dahang binuksan ni Florence, hindi na Francesca, ang sobre. Ang marangyang pagkakaimprenta ng mga pangalang Mateo Illustre at Cassie Illustre Valeriano ay nagdulot ng isang panandaliang pagkirot sa kanyang dibdib, ngunit mabilis itong naglaho pinalitan ng isang malamig na determinasyon. Inaasahan nila ang palakpakan Don Roman, bulong ni Florence habang dahan-dahang hinahawakan ang gintong papel. Ngunit ang ibibigay ko sa kanila ay isang bangungot na hindi nila malilimutan. Panahon na para magpakita ang multo ng kanilang nakaraan. Kinuha ni Florence ang isang gunting sa ibabaw ng mesa.
Sa isang mabilis na galaw, pinutol niya ang gitna ng imbitasyon direkta sa pagitan ng mga pangalan ni Mateo at Cassie. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay tila isang musika sa kanyang pandinig, isang pahiwatig ng pagkawasak na malapit ng mangyari. Sigurado ka na ba sa hakbang na ito? Tanong ni Don Roman, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala, ngunit may halong pagmamalaki. Kapag bumalik ka sa Maynila bilang Florence Montemayor, wala na ang balikan. Ang bawat hakbang mo ay magiging isang pakikipagdigma. Tumingin si Florence sa kanyang refleksyon sa salamin, isang huling tingin sa kanyang nakaraan. Kinuha niya ang asul na panyong binorda niya para kay Mateo. Maraming taon na ang nakalilipas, ang tanging bagay na itinago niya mula sa kanyang lumang buhay. Nang hindi kumukurap, itinapon niya ito sa loob ng fireplace. Pinanood niya kung paano lamunin ng apoy ang tela, kung paano maging abo ang huling simbolo ng kanyang katangahan. Handa na ako, Don Roman, sabi ni Florence habang ang liwanag ng apoy ay sumasalamin sa kanyang madidilim na mga mata. Dahil sa gabing iyon, hindi lang ang kumpanya nila ang kukunin ko. Kukunin ko ang bawat piraso ng kanilang kaligayahan hanggang sa wala na silang matira, kundi ang takot na naramdaman ko noong gabing iwan nila ako sa ulan. Lumabas si Florence. Sa silid, ang tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang marcha ng kamatayan para sa mga ilustre. Ang bawat hakbang ay puno ng bigat, bawat galaw ay may layunin. Ngunit sa gitna ng kanyang paglalakad, isang tawag mula sa kanyang assistant ang nagpatigil sa kanya. Ma'am Florence, may isang tao pong nagpadala ng bulaklak sa inyong hotel room. Walang card pero may kasama itong isang maliit na uhay ng palay. Tumigil ang mundo ni Florence. Uhay ng palay sa Singapore. Walang ibang nakakaalam ng kahalagahan ng palay na iyon, kundi ang kanyang ama at si Don Roman. O baka naman, may iba pang nakakaalam na buhay siya. Ang kaba na akala niya ay nabaon na niya sa 5 taon ay muling gumapang sa kanyang dibdib. Sino ang nagpadala nito? Isang kaibigan o isang kaaway na mas matalino kaysa sa kanyang inaasahan. Ihanda ang private jet, utos ni Florence. Ang kanyang boses ay muling naging matigas. Aalis tayo papuntang Maynila sa loob ng 1 oras. Ang laro ay nagsisimula na. Ito ang bunga ng ating pagsisikap, Mateo. Ang bawat hiyas sa aking leeg, ang bawat laryo ng gusaling ito, lahat ng ito ay nakuha natin dahil sa iyong katapangan na burahin ang mga basurang humaharang sa ating daan. Ang boses ni Doña Teresa ay umalingaw-ngaw sa malawak na ballroom ng Manila Diamond Hotel, tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa hangin. Nakatayo si Florence sa isang madilim na sulok ng balcony, sapat na malayo para hindi mapansin, ngunit sapat na malapit para marinig ang bawat salita ng pagmamayabang ng kanyang dating biyenan. 5 taon na ang nakalilipas, ang boses na iyon ang nag-utos na itapon siya sa ulan na parang isang maruming basahan. Ngayon suot ni Florence ang isang itim na gown na gawa sa pinakamahal na seda. Ang bawat tahi ay tila isang baluti na nagtatago sa kanyang mga sugat. Ang kislap ng kanyang mga brilyante sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier ay tila mga bituin sa gitna ng isang madilim na gabi, malamig, malayo at hindi maabot. Huminga ng malalim si Florence. Naramdaman niya ang bilis ng pintig ng kanyang puso, tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang dibdib. Ang amoy ng mamahaling pabango at mga sariwang bulaklak sa paligid ay nagpabalik sa kanya sa gabing iyon, ang gabi ng kanyang kasal na naging gabi ng kanyang kamatayan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya ang biktima. Ang bawat butil ng pawis sa kanyang palad ay pinalitan niya ng isang matigas na determination. "Are you ready, ma'am?" Bulong ng kanyang assistant na si Sarah sa kanyang tabi. Hindi sumagot si Florence. Sa halip, marahan niyang hinawakan ang kanyang kwintas. Ang lamig ng ginto sa kanyang balat ay nagsilbing paalala na ang Florence na ito ay hindi na marunong manginig sa takot. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa anino at naglakad patungo sa gitna ng ballroom. Sa bawat hakbang niya sa makintab na marmol na sahig, ang katahimikan ay tila isang dambuhalang alon na sumusunod sa kanya. Ang mga usapan ng mga alta sosyedad ay unti-unting naglaho. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanya, sa misteryosong babaeng may tindig ng isang reyna at aura ng isang bagyo. Sino siya? Is she the Singaporean investor everyone's talking about? Napakaganda niya, pero bakit tila may dalang lamig ang kanyang mga mata? Hindi lumingon si Florence. Ang kanyang paningin ay nakapako lamang sa isang direksyon sa kinaroroonan ni Mateo at Cassie.
Nakatayo ang dalawa sa gitna ng entablado, hawak ang mga kopita ng champagne, tila mga Diyos na nagahari sa isang mundong ninakaw nila. Ngunit nang dumapo ang tingin ni Mateo kay Florence, naramdaman ni Florence ang isang panandaliang paghinto ng oras. Nakita niya kung paano lumaki ang mga mata ng kanyang dating asawa, kung paano bahagyang nanginginig ang hawak nitong baso. Hindi siya nakilala ni Mateo, paano nito makikilala ang babaeng pinatay na nito sa kanyang isipan. Ngunit ang kagandahan ni Florence ay tila isang magnet na humihigop sa buong atensyon nito. Humakbang si Mateo, pababa ng entablado, tila ba hinihila ng isang puwersang hindi niya mapigilan. Nilagpasan niya ang kanyang asawang si Cassie, na kasalukuyang nakikipag-usap sa ibang mga panauhin. Good evening! Ang boses ni Mateo ay may himig ng pagkamangha at pagnanasa habang humihinto siya sa harap ni Florence. I don't think we've been formally introduced. I am Mateo Ilustre, the CEO of Ilustre Group. Tumingin ng diretso si Florence sa mga matang dati ay tinitingnan niya ng may labis na pag-ibig. Ngayon wala na siyang makita kundi ang isang mapagpanggap na lalaking uhaw sa kapangyarihan. Isang mapait na ngiti ang dahan-dahang sumibol sa kanyang mga labi. I know exactly who you are, Mr. Ilustre, sagot ni Florence. Ang kanyang boses ay tila isang dulas ng pelos malamig at mapanganib. Really, Tom? Bahagyang tumawa si Mateo, halatang nagagandahan sa babaeng nasa harap niya. And may I know the name of the lady who seems to know me so well? You have this familiar aura, yet I'm sure I've never met anyone as stunning as you. Inilapit ni Florence ang kanyang mukha sa taingan ni Mateo, sapat na malapit para maramdaman nito ang kanyang hininga, sapat na malapit para amuyin ang kanyang pabango, na tila amoy ng mga palayan. Pagkatapos ng ulan, ang amoy na dati ay kinasusuklaman ni Mateo. Florence, bulong niya. Ang boses niya ay naging isang matalim na kislap sa gitna ng ingay. Florence Montemayor, your new partner in the port project, or your worst nightmare depending on how well you play your cards, Mateo. Napaatras ng bahagya si Mateo. Ang kanyang mukha ay namutla hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang kakaibang pakiramdam, na tila may malamig na kamay na humahawak sa kanyang puso. Ang paraan ng pagbanggit ni Florence sa kanyang pangalan ay tila isang hatol na matagal na niyang hinihintay. Florence? Muling sambit ni Mateo, tila sinusubukan ang lasa ng pangalan sa kanyang dila. That's a powerful name. It's a name born from the ashes, Mr. Ilustre, dagdag ni Florence habang tinitingnan ang papalapit na si Cassie na may halong selos sa kanyang mga mata. And just like fire, I suggest you don't get too close. Baka mapasok ka. Tumalikod si Florence at naglakad palayo, iniwan si Mateo na tuliro sa gitna ng karamihan. Naramdaman niya ang titig ni Mateo sa kanyang likuran, isang titig na puno ng pagnanasa at kuryosidad. Ngunit habang naglalakad si Florence patungo sa labas ng ballroom, isang pamilyar na bulto ang humarang sa kanyang daan. Isang lalaking nakasuot ng barong, may hawak na isang baso ng alak at may mga matang tila nakakakita sa likod ng kanyang maskara. Iba ang ganti ng isang babaeng nagmula sa impyerno, hindi ban bulong ng lalaki habang dinadaanan siya. Tumigil ang puso ni Florence. Ang boses na iyon, ang amoy ng tabako at lumang libro. Lumingon siya, ngunit ang lalaki ay mabilis na nawala sa gitna ng mga nagsasayawang tao. Sino ang lalaking iyon? At bakit tila kilala niya ang lihim na baon ni Florence sa kanyang pagbabalik and pub? Huwag mong hayaang lamunin ka ng iyong nakaraan, Florence. Tandaan mo, ang biktima ay laging natatalo, ngunit ang nagpapanggap na biktima ang siyang nagahari. Ang boses ni Don Roman sa kanyang isipan, ang nagsilbing angkla ni Florence, habang pinagmamasdan niya ang kanyang sariling mga kamay sa loob ng powder room. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Ang bawat haplos ng paningin ni Mateo kanina ay tila mga uod na gumagapang sa kanyang balat. Gusto niyang kuskusin ang kanyang braso hanggang sa mamula ito, hanggang sa maalis ang dumi na iniwan ng presensya ng lalaking iyon. Ngunit hindi siya pwedeng bumigay. Hindi ngayon. Lumabas si Florence mula sa powder room nang may mas matikas na tindig. Sa hallway naghihintay si Mateo, nakasandal sa pader habang may hawak na bagong baso ng alak. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa kung saan, kundi diretso sa pinto kung saan lumabas si Florence. Isang predator na naghihintay sa kanyang biktima, o sa kasong ito, isang biktima na nag-aakalang siya ang predator. You look like you've seen a ghost, Miss Montemayor.
Puna ni Mateo ang kanyang boses ay may pahiwatig ng pang-akit. Humakbang siya palapit sapat na para maamoy ni Florence ang hinalong amoy ng alak at mamahaling tabako. Hindi ako naniniwala sa multo, Mr. Illustre. Sagot ni Florence, ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol. Mas natatakot ako sa mga taong buhay na akala mo ay anghel, pero may sungay palang itinatago. Bahagyang natawa si Mateo. Matapang, I like that. Seryoso ka ba sa sinabi mo kanina? About the Mindanao Port Project, balita ko. Napakahirap pasukin ng market doon. Many have tried, but they all failed. Siguro dahil hindi nila alam kung sino ang dapat nilang kausapin. Wika ni Florence habang dahan-dahang nilalaro ang kanyang suot na singsing. Ang proyektong ito ay hindi lang basta pantalan. Ito ang magiging sentro ng kalakalan sa buong Southeast Asia. At naghahanap ako ng partner na may sikmura para sa malalaking hamon. And you think Illustre Group is that partner, Mom? Tanong ni Mateo, ang kanyang interes ay malinaw na nagliliyab. Kayong dalawa ni Doña Teresa ang kilalang hari ng oportunismo sa bansang ito, hindi ba? Isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Florence. Isang katangian na kailangan ko para sa proyektong ito. Bago pa man makasagot si Mateo, isang matinis na boses ang pumutol sa usapan. Mateo, kanina pa kita hinahanap. Sino ba itong kausap mo na tila nakakalimutan mo na ang iyong asawa? Dumating si Cassie, ang kanyang mukha ay puno ng matinding selos na pilit itinatago sa likod ng makapal na makeup. Tiningnan niya si Florence mula ulo hanggang paa, tila sinusukat ang bawat pulgada ng kanyang pagkatao. Cassie, meet Miss Florence Montemayor, ang investor mula sa Singapore na kinikwento ni Mama. Pakilala ni Mateo bagaman bakas sa kanyang tinig ang inis sa pag-istorbo ng asawa. Montemayor, taskilay na tanong ni Cassie. I've never heard of that name in the elite circles of Singapore. Sigurado ka bang hindi ka lang basta nagpapanggap? Hindi natinag si Florence. Sa halip lumapit siya nang bahagya kay Cassie sapat na para makita ang takot sa kaibuturan ng mga mata nito. Ang mga taong tunay na mayaman, Miss Illustre, ay hindi kailangang mag-ingay. Only those who stole their wealth feel the need to scream it to the world. Namutla si Cassie sa narinig. Ang bawat salita ni Florence ay tila isang palasong tumama sa kanyang madilim na konsensya. How dare you, Cassie, enough, awat ni Mateo. Tumingin siya kay Florence nang may paghingi ng paumanhin. Pasensya na, Miss Montemayor. My wife is just protective. Anyway, pag-isipan ko ang alok mo. Let's have dinner tomorrow, just the two of us, to discuss business. Naramdaman ni Florence ang pagkulo ng kanyang dugo, ngunit pinanatili niya ang kanyang maskara. Ang pagnanasa sa mga mata ni Mateo ay ang eksaktong lason na gagamitin niya para itumba ito. I'll think about it, Mr. Illustre. I'm a very busy woman. Habang naglalakad palayo ang mag-asawa, narinig ni Florence ang pabulong na pag-aaway ng dalawa. Isang matamis na musika sa kanyang pandinig. Ang lamat sa kanilang relasyon ay nagsisimula ng bumuka at siya ang magsisilbing pait na lalo pang magpapalalim nito. Bumalik si Florence sa gitna ng ballroom upang hanapin ang lalaking bumulong sa kanya kanina. Ngunit sa halip na ang misteryosong lalaki ang nakita niya, ay si Doña Teresa na kasalukuyang nakikipag-usap sa isang grupo ng mga matatandang negosyante. Ang matanda ay tila isang reyna sa kanyang trono, nagmamanman sa bawat galaw ng mga tao. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, itinaas ni Doña Teresa ang kanyang baso ng alak bilang pagbati. May isang talim sa kanyang tingin na tila nagsasabing hindi siya madaling malinlang. Ang ganda mo, Florence, sabi ni Doña Teresa nang makalapit si Florence. Pero may kakaiba sa iyong mga mata. Tila may dala kang bagyo na matagal mo nang kinikimkim. Ang mga bagyo po, Doña Teresa, ay dumarating lang kapag kailangan ng linisin ang kapaligiran mula sa mga basura. Sagot ni Florence, ang kanyang tinig ay malamig at walang takot. Isang panandaliang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana sa paligid ay tila mga tibok ng isang orasan na nagbibilang ng oras para sa kanilang pagkawasak. Bago pa man makasagot ang matanda, lumapit ang assistant ni Florence at may ibinulong. Ma'am, may nahanap po kaming envelope sa inyong sasakyan. Galing daw po sa isang taong nagngangalang Alejandro. Alejandro. Ang pangalang iyon ay nagpadala ng kuryente sa buong katawan ni Florence, ang lalaking misteryoso sa ballroom.
ang lalaking tila nakakaalam ng lahat. Nagmamadaling lumabas si Florence ng hotel at sumakay sa kanyang sasakyan. Binuksan niya ang itim na envelope. Sa loob nito ay may isang lumang isang litrato ni Francesca kasama ang kanyang ama sa palayan. Sa likod ng litrato may nakasulat na mga salita sa pulang tinta. Ang isang laro ay hindi magiging masaya kung iisa lang ang nakakaalam ng sikreto. I'm watching you, Francesca. Let's see how long you can keep this mask. Naramdaman ni Florence ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang kanyang sikreto, ang kanyang tanging proteksyon, ay hawak na ng isang taong hindi niya kilala. Sino si Alejandro at ano ang tunay niyang pakay sa pagbabalik ni Florence? Ang bawat anino sa labas ng bintana ng kanyang sasakyan ay tila nagiging isang banta. Ang kanyang paghihiganti na akala niya ay perpekto ngayon ay nababalot na ng isang makapal na mists ng pagdududa. Hindi mo ba alam, Francesca, ang amoy ng palay ay hindi nabubura ng kahit anong mamahaling pabango? Kahit balutin mo pa ang iyong sarili ng sutla at brilyante ang iyong mga mata, ay laging magsusumbong sa katotohanang pilit mong ibinabaon. Ang tinig na iyon ay tila isang malamig na talim na humiwa sa katahimikan ng loob ng sasakyan. Napatingin si Florence sa side mirror. Doon sa anino ng madilim na kalsada nakita niya si Alejandro. Nakatayo ito sa tapat ng hotel, hindi gumagalaw, tila isang rebulto ng nakaraan na naghihintay na muling buhayin. Sa kanyang kandungan, mahigpit na nakahawak ang mga kamay ni Florence sa lumang litrato ng kanyang ama. Ang papel nito ay kupas na ngunit ang mukha ni Don Fernando ay tila nagbibigay sa kanya ng isang babala. Ang kabog ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbabanta ng panganib. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginginig sa takot na baka ang lahat ng kanyang pinaghirapan sa loob ng 5 taon ay maglaho sa isang iglap dahil sa lalaking ito. Sino ka ba talaga, Alejandro? Bulong ni Florence sa sarili, ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng tunog ng ulan na humahampas sa bubong ng sasakyan. Kinaumagahan, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa kanyang opisina sa Makati. Walang appointment, walang paunawa. Pumasok si Alejandro nang may tiwala sa sarili na tila ba siya ang nagmamay-ari ng gusali. Ang kanyang barong Tagalog ay malinis at plansado, at ang kanyang mga mata ay may dalang misteryo na mahirap basahin. I believe we have some unfinished business, Miss Montemayor, simula ni Alejandro, habang dahan-dahang nauupo sa tapat ng mesa ni Florence. O mas gusto mo bang tawagin kitang Hiha, gaya ng tawag sa iyo ni Don Roman? Tumigas ang anyo ni Florence. Inilapag niya ang kanyang mamahaling panulat at tinitigan ng diretso si Alejandro. You're playing a dangerous game, Attorney Ilustre. Anong kailangan mo, pera o gusto mo ring makihati sa proyektong inaalok ko kay Mateo? Isang mahinang tawa ang kumawala kay Alejandro. Money is boring, Florence. And don't call me an Ilustre. Technically, I'm just their legal dog. Ang kailangan ko ay hindi ang iyong yaman, ang kailangan ko ay ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ni Don Fernando. Nabitawan ni Florence ang kanyang hawak na baso ng tubig. Ang tunog ng pagtapon ng likido sa ibabaw ng kanyang mga dokumento ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan. What do you mean? Alam ko ang ginawa ni Doña Teresa. Seryosong wika ni Alejandro. Alam ko na hindi aksidente ang paghinto ng puso ng iyong ama. At alam ko rin na ikaw ang tanging susi para pabagsakin ang imperyong itinayo nila sa ibabaw ng mga bangkay. Sandaling tumigil ang mundo para kay Florence. Ang kanyang pagdududa kay Alejandro ay unti-unting nahaluan ng isang kakaibang pag-asa. Ngunit paano niya pagkakatiwalaan ang abogado ng kanyang mga kaaway? Paano kung ito ay isa lamang mas matinding patibong? Bakit mo ito ginagawa? Tanong ni Florence, ang kanyang boses ay puno ng paghihinala. You work for them. You are their protector. Tumayo si Alejandro at lumapit sa malaking bintana, nakatanaw sa mga nagtataasang gusali ng lungsod. Dahil ang pagiging ilustre ay isang sumpa, Florence. Ako ang bunga ng pagkakamali ni Don Mateo sa ibang babae. Isang lihim na itinatago nila sa ilalim ng kanilang marangal na pangalan. I watched how they destroyed lives, and I'm tired of being part of it. Lumapit si Florence sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang sugat sa likod ng matitigas na mata ni Alejandro.
Isang sugat na pamilyar sa kanya ang sugat ng pagiging itinakwil. Kung tutulungan kita, anong garantiya ko na hindi mo ako itatraidor kay Doña Teresa? Tanong ni Florence. Humarap si Alejandro sa kanya. Kinuha niya ang kamay ni Florence at inilagay doon ang isang maliit na silver locket. Nang buksan ito ni Florence, nakita niya ang larawan ng isang babaeng kamukha ni Alejandro at sa tabi nito ay ang inisyal na V. Valeriano had, bulong ni Florence. Ang nanay ko ay isa sa mga tauhan sa palayan ng iyong ama, pag-amin ni Alejandro. Si Don Fernando ang tanging tumulong sa amin noong itinapon kami ng mga ilustre sa kalsada. Utang ko ang buhay ko sa iyong ama, Francesca. Ang pagbanggit sa kanyang tunay na pangalan ay hindi na nagdulot ng takot kay Florence, kundi isang init na dahan-dahang gumagapang sa kanyang puso. Ito ang golden moment, ang pagtatagpo ng dalawang kaluluwang kapwa biktima ng parehong kasamaan. Anong plano mo? Tanong ni Florence. Kailangang maniwala si Mateo na kontrolado kanya, Kern, paliwanag ni Alejandro. Hayaan mo siyang mahulog sa iyong kagandahan. Samantalang ako lilikha ng mga butas sa kanilang mga legal na dokumento. We will destroy them from the inside and outside at the same time. Ngunit bago pa man makasagot si Florence, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Mateo, ang kanyang mukha ay puno ng pagkagulat at selos nang makita si Alejandro na hawak ang kamay ni Florence. Alejandro, what are you doing here with my business partner? Tanong ni Mateo, ang kanyang boses ay may halong pagbabanta. Mabilis na binitawan ni Alejandro ang kamay ni Florence at bumalik sa kanyang profesional na anyo. I was just reviewing the legal terms of the Mindanao Project, Mateo. Miss Montemayor is very particular with the details. Tumingin si Mateo kay Florence pagkatapos ay kay Alejandro. Ang tensyon sa loob ng silid ay tila isang kable na anumang oras ay mapuputol. Isang lihim na ngiti ang dumaan sa mga labi ni Mateo, isang ngiting tila nagsasabing mayroon siyang impormasyong hindi alam ng dalawa. Is that so? Wika ni Mateo habang lumalapit kay Florence at inilalagay ang kanyang kamay sa balikat nito. Anyway, Florence, my mother invited you to a private dinner tonight at the mansion. Just family. And you. She said she found something in the attic that you might find very interesting. Naramdaman ni Florence ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang mansyon, ang lugar kung saan nagsimula ang kanyang bangungot. At ang banta ni Doña Teresa tungkol sa attic, ano ang nahanap ng matanda na maaaring maging huling pako sa kanyang kabaong. Tumingin siya kay Alejandro, naghahanap ng kasagutan, ngunit ang abogado ay nanatiling tahimik, ang kanyang mga mata ay puno ng babala. I'll be there, Mateo. Sagot ni Florence, ang kanyang boses ay nananatiling matatag sa kabila ng takot. Ang mga alaala ay hindi namamatay, Florence. Naghihintay lang sila ng tamang panahon para muling maningil sa mga taong nagpanggap na nakalimot na. Ang boses ni Doña Teresa ay tila isang malamig na haplos ng kaba sa batok ni Florence habang siya ay humahakbang papasok sa mansyong Valeriano na ngayon ay tinatawag ng Ilustre Estate. Ang amoy ng mamahaling insenso at lumang kahoy ay agad na sumalubong sa kanya, isang pamilyar na halimuyak na nagpabalik sa kanya sa gabing punong-puno ng dugo at luha. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay may dalang sugat. Ang bawat baitang ng hagdan ay tila may bulong ng kanyang nakaraan. Inayos ni Florence ang kanyang tindig. Sa loob ng kanyang dibdib, ang puso niya ay tila isang ibong nagpupumiglas. Ngunit sa labas siya ay nananatiling matatag at hindi natitinag. Nakita niya ang portrait ng kanyang ama, si Don Fernando, na nakasabit pa rin sa gitna ng sala. Ngunit sa ilalim nito nakaupo si Doña Teresa sa isang selyang gawa sa ivory, tila isang reyna na nagmamasid sa kanyang nasasakupan. Salamat sa pagdating, Miss Montemayor, wika ni Mateo, habang lumalapit at dahan-dahang hinahawakan ang siko ni Florence. Ang kanyang haplos ay tila isang uod na nagpapatindig ng balahibo ni Florence sa pandidiri. My mother has been very eager to show you something. Naupo sila sa isang mahabang mesa na puno ng mga putaheng hindi kayang ubusin ng 4 na tao. Sa kabila ng mesa naroon si Cassie na ang mga mata ay tila mga punyal na nakatusok sa mukha ni Florence. Ang bawat tunog ng kubyertos na tumatama sa porselana ay tila isang babala ng digmaan. Business is doing great, isn't it, Florence? Panimula ni Doña Teresa habang dahan-dahang hinihiwa ang kanyang steak. Ang bilis ng pag-akyat ng Montemayor Group
It reminds me of someone I used to know. Isang taong akala ko ay matalino, pero naging biktima lang ng sarili niyang kahinaan. Ang talino po, Doña Teresa, ay walang silbi kung ang puso ay puno ng kasakiman. Sagot ni Florence, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may talim na hindi maitatago. Ang mga taong bumabagsak ay kadalasang yung mga nakakalimot na ang lupa na kanilang tinitapakan ay hiram lamang. Napatigil si Doña Teresa sa pagkain. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. You talk too much for a stranger. Anyway, Mateo, dalhin mo na rito ang kahon mula sa attic. Tumayo si Mateo at umakyat sa itaas. Habang wala siya, ang katahimikan sa hapagkainan ay naging kasing bigat ng tingga. Tinitigan ni Cassie si Florence ng may halong puot. I don't know what you're playing, Florence, but stay away from my husband. Ang mga gaya mong investor ay marami na kaming nakita. Huwag mong isiping malilinlang mo kami. Trust me, Cassie, bulong ni Florence habang nakatingin ng diretso sa mga mata nito. Hindi ang asawa mo ang pakay ko rito. Ang pakay ko ay ang katarungang matagal nyo nang itinago sa ilalim ng inyong mga mamahaling gown. Bumalik si Mateo na may dalang isang maliit na kahon na gawa sa pelos. Inilapag ito ni Doña Teresa sa gitna ng mesa at dahan-dahang binuksan. Sa loob nito, naroon ang isang gintong locket, ang mismong locket na ibinigay ni Don Fernando kay Francesca noong kanyang ika-18 kaarawan. Ang locket na akala ni Francesca ay nawala na noong gabing itapon siya sa Mindanao. Nahanap ko ito sa attic sa loob ng isang lumang damit pangkasal na puno ng mantsa ng putik. Wika ni Doña Teresa, ang kanyang mga mata ay nanunuri sa bawat reaksyon ni Florence. Pamilyar ba sa iyo ang alahas na ito, Florence? Dahil ang huling taong nagsuot nito ay ang babaeng sinira ang dangal ng pamilyang ito. Naramdaman ni Florence ang panlalamig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa. Pinisil niya ang kanyang sariling hita hanggang sa masaktan siya sapat na para hindi siya magpakita ng kahit anong emotion. Ang imahe ng kanyang ama ay muling sumagi sa kanyang isipan, ang kanyang boses na nagsasabing, "Huwag kang bibigay, Hija." Napakagandang alahas, wika ni Florence habang dahan-dahang inaabot ang locket. Pero bakit niyo ito ipinapakita sa akin? Is this some kind of inheritance story? I'm here for the Port Project, Doña Teresa, not for family drama. Ipinapakita ko ito dahil gusto kong malaman mo na sa bahay na ito, walang lihim na hindi nabubunyag, banta ni Doña Teresa. At ang sino mang magtangkang pumasok dito na may dalang kasinungalingan ay lalabas na isang bangkay. Biglang tumunog ang telepono ni Mateo. Excuse me, may mahalagang tawag lang. Lumabas si Mateo, ngunit bago siya makalayo, isang katulong ang lumapit kay Florence upang dagdagan ang kanyang tubig. Sa isang mabilis na galaw, may inilagay na maliit na papel ang katulong sa ilalim ng platito ni Florence. Nang makaalis ang katulong, dahan-dahang binasa ni Florence ang sulat, "Huwag kang kukurap. Ang lason ay wala sa pagkain kundi sa taong nasa tabi mo." Lumingon si Florence at nakita ang katulong na mabilis na naglakad palayo. Ito ang katulong na bumulong sa kanya noong party. Sa di kalayuan, nakita niya si Alejandro na nakatayo sa may pintuan ng kusina. Tumango ito ng bahagya bago muling naglaho sa anino. "May problema ba, Florence?" tanong ni Mateo. Nakakarating lang ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. "Wala, Mateo," sagot ni Florence habang dahan-dahang itinatago ang sulat sa kanyang palad. "Iniisip ko lang kung gaano kadumi ang attic nyo para makahanap ng mga bagay na dapat ay matagal na ninyong itinapon." Tumayo si Florence, hudyat na tapos na ang hapunan. Ngunit bago siya makahakbang palabas, hinawakan ni Mateo ang kanyang braso ng mahigpit. "Don't leave yet. My mother has one last surprise for you sa garden. A memory you might want to revisit." Sa garden, sa ilalim ng liwanag ng buwan, naroon ang isang maliit na gazebo. At sa gitna nito nakatayo ang isang lalaking nakatalikod. Isang lalaking ang tindig ay kaparehong-kapareho ng taong akala ni Francesca ay pumatay sa kanya sa Mindanao. Ang puso ni Florence ay tila tumigil sa pagtibok. Sino ang lalaking yon? At bakit siya narito sa loob ng teritoryo ng mga ilustre? Tila isang bangungot na nagkaroon ng laman at dugo ang nakatayo sa aking harapan. Ang bawat hibla ng aking buhok ay tumindig sa kilabot habang ang hangin sa garden ay tila naging kasing lamig ng isang punerarya. Humakbang si Mateo, palapit sa gazebo. Ang kanyang mukha ay may bakas ng isang nakakaalalang ngiti.
na tila isang lason na dahan-dahang pinapatay ang aking katahimikan. Florence, I want you to meet someone. He's an old acquaintance. Sabi niya, may mahalaga siyang impormasyon tungkol sa nakaraan ng mga Valeriano na baka makatulong sa ating proyekto. Dahan-dahang humarap ang lalaki. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa kanyang mukha. Ang mukhang hinding-hindi ko malilimutan kahit sa kabilang buhay. Siya ang lalaking natulog sa tabi ko noong gabing iyon. Ang lalaking binayaran ni Doña Teresa para bastusin ang aking dangal. Ang lalaking naging mitya ng aking pagpapatapon. Naramdaman ko ang panlalambot ng aking mga tuhod, ngunit bago pa man ako tuluyang mabuwal, naramdaman ko ang isang mahigpit na hawak sa aking siko. Hindi si Mateo. Lumingon ako at nakita si Alejandro. Ang kanyang mga mata ay nagbibigay ng isang tahimik na babala. Huwag kang bibigay. Huwag mong ipakita ang iyong takot. Are you okay, Miss Montemayor? You look like you've seen a ghost. Wika ni Alejandro sa isang malamig at profesional na tono, ngunit ang diin ng kanyang mga daliri sa aking braso ay nagsasabing kailangan kong maging matatag. Huminga ako ng malalim pilit na ibinabalik ang maskara ni Florence Montemayor. I'm just surprised, Mr. Illustre. I didn't know your family kept such low-class associates. Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala sa lalaking nasa gazebo. Low-class, baka nakakalimutan mo, ma'am, na ang mga gaya ko ang humahawak ng mga sikretong kayang magpabagsak ng kahit anong kumpanya. Lumapit si Doña Teresa, na kasalukuyang naglalakad mula sa anino ng mga halaman. Ang kanyang tungkod ay lumilikha ng isang ritmo sa semento na tila isang marcha ng kamatayan. He claims, Florence, na kilala niya ang babaeng nasa locket na ipinakita ko sa iyo kanina. Sabi niya, matalik silang magkaibigan. Isn't that interesting? Very interesting indeed. Sagot ko pilit na itinatago ang panginginig ng aking boses. Pero anong kinalaman niyan sa akin? I am an investor, not a private investigator of your family's scandals. Talaga ba? Hamon ni Doña Teresa habang tumitigil sa harap ko. Dahil ang sabi ni Berto iyan, ang pangalan niya ang babaeng kasama niya sa kama noong gabing iyon ay may balat sa likod sa may bandang balikat. Isang maliit na marka na tila hugis ng isang butil ng palay. Ang mundong kinatatayuan ko ay tila gumunita. Ang balat na yon, ang lihim na tanging ang ama ko, at ang asawa ko lang ang dapat na nakakaalam. Isang matinding panlalamig ang gumapang sa aking likuran. Alam ko na ang susunod na hakbang ng matandang ito. Gusto niyang hubaran ako sa harap ng lahat upang patunayan ang aking pagkatao. Gusto mo bang i-verify natin, Florence, gana? Tanong ni Cassie na biglang sumulpot sa tabi ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa dahil sa aking pagkaka-corner. A simple look would suffice para matapos na ang mga pagdududa ni Mama. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ni Alejandro sa aking braso. This is harassment, mariing wika ni Alejandro. Miss Montemayor is a foreign dignitary and a high-profile investor. You cannot simply ask her to disrobe based on the claims of a criminal. Huwag kang makialam, Alejandro, sigaw ni Mateo. This is a family matter. No, Mateo, this is a legal nightmare if you proceed, sagot ni Alejandro. Tumingin siya sa akin at sa sandaling iyon, nakita ko ang isang plano sa kanyang mga mata. Miss Montemayor, I suggest we leave, now. Ngunit bago kami makahakbang nagsalita si Berto. Bakit ka natatakot, ma'am, o baka naman gusto mong ako na mismo ang magpakita ng ebidensya? Kinuha niya ang kanyang cellphone at may ipinakitang larawan, isang malabong litrato ng isang babaeng nakatalikod, hubad ang balikat at malinaw na makikita ang balat na hugis palay. Ito na ang dulo. Ang lahat ng aking pagpapanggap ay tila gumuho sa harap ng isang mantsadong litrato. Naramdaman ko ang pait ng pagkatalo sa aking dila. Ngunit sa gitna ng aking kawalan ng pag-asa, isang alaala, ang bumalik ang turo ni Don Roman sa Mindanao. Kapag ang kaaway mo ay may hawak na baril, huwag kang tatakbo. Siguraduhin mong ang baril na hawak niya ay walang bala. Dahan-dahan akong humarap kay Doña Teresa at Mateo. Isang malamig na ngiti ang dahan-dahang sumibol sa aking mga labi, isang ngiting punong-puno ng pang-uuyam. You really are desperate, aren't you? Wika ko, ang aking boses ay muling naging matatag at puno ng awtoridad.
Kung iniisip ninyo na ang isang hamak na litrato at isang bayarang kriminal ay sapat na para takutin ako, nagkakamali kayo. If you want to see my shoulder, then fine. Let's do it. But on one condition. Napatigil silang lahat. Hindi nila inaasahan ang aking mabilis na pag-atake. What condition, Pop? Tanong ni Mateo, ang kanyang bagnas na pagnanasa ay nahaluan ng kuryosidad. Kapag napatunayan kung wala akong balat na sinasabi niyo, pipirmahan niyo ang kasunduan na ibibigay niyo sa akin ang 50% ng Illustre Group bilang kabayaran sa paninirang puri sa aking pagkatao. Are you willing to bet your empire on a grain of rice, Doña Teresa? Ang katahimikan sa garden ay naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato. Tumingin si Doña Teresa kay Berto, pagkatapos ay kay Mateo. Ang kasakiman at ang pagdududa ay naglalaban sa kanyang mukha. Deals, matigas na sabi ni Doña Teresa. Mateo, ihanda ang kontrata. Kasi samahan mo si Miss Montemayor sa loob. Naglakad kami patungo sa loob ng mansyon. Sa bawat hakbang naramdaman ko ang panalangin ng aking ama. Nang makapasok kami sa isang pribadong silid, dahan-dahang ibinaba ni Florence ang zipper ng kanyang gown. Pumikit ako ng mariin. Ang 5 taon ng paghihirap ang operasyong ginawa sa akin ni Don Roman sa Singapore upang burahin ang balat na iyon. Gamit ang laser at balat mula sa ibang bahagi ng aking katawan, ito ang sandaling magpapatunay kung tama ba ang ginawa ko. Well, hamon ko kay Cassie. Habang nakatalikod ako sa kanya, narinig ko ang mahinang pagsinghap ni Cassie. Impossible. Wala itong kahit anong marka. Humarap ako sa kanya, ang zipper ng aking gown ay muling itinaas ng may kasiguraduhan. Ngayon, Cassie, sabihin mo sa asawa mo at sa iyong biyanan, ihanda na nila ang kanilang mga panulat. Dahil simula ngayong gabi, ang Illustre Group ay dahan-dahan ng magiging pag-aari ng isang estranghero. Lumabas ako ng silid at nakita si Alejandro na naghihintay sa hallway. Ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng emosyon, ngunit ang kislap sa kanyang mga mata ay nagsasabing alam niya ang nangyari. Good move, Florence, bulong! Bulong niya habang naglalakad kami palabas ng mansyon. Pero huwag kang magpapakampante. Berto is still alive, at kapag nalaman ni Doña Teresa na niloko mo siya, hindi lang kontrata ang kukunin niya sa iyo, kukunin niya ang iyong huling hininga. Habang sumasakay ako sa sasakyan, naramdaman ko ang panginginig ng aking buong pagkatao. Nanalo ako sa gabing ito, ngunit ang presyo ng aking tagumpay ay ang muling pagbubukas ng isang digmaang wala ng atrasan. Sino ang susunod na itataya ang buhay? At hanggang kailan kayang itago ng isang peklat ang katotohanang dahan-dahan ng sumasabog sa loob ng aking dibdib? Ang bawat tagumpay ay may kalakip na kapaitan, Florence. Akala mo ba ay nanalo ka na dahil lang sa isang pirasong balat na nawala? Tandaan mo, ang lason ay mas mabisa kapag ito ay nananatili sa loob ng iyong mga ugat. Dahan-dahang pinapatay ang iyong katinuan bago pa man dumating ang huling hininga. Ang mga salitang iyon ni Doña Teresa ay tila paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa loob ng marangyang penthouse ni Florence habang nakatitig siya sa salamin. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang balikat. Ang bahaging dati ay may marka ng isang butil ng palay. Wala na ang markang iyon, tanging ang makinis at mapuputing balat na lamang ang natira, ngunit sa tuwing dadiit ang kanyang mga daliri, tila nararamdaman pa rin niya ang hapdi ng laser na bumura sa kanyang nakaraan. Ang sakripisyong iyon ay hindi lamang para sa kanyang balat, kundi para sa kanyang buong pagkatao. You're shaking, Florence. Ang malamig na tinig ni Alejandro mula sa likuran ay nagpabalik sa kanya sa realidad. Nakasandal ang abogado sa hamba ng pinto, ang kanyang mga mata ay madilim at puno ng mga katanungang hindi masagot ng anumang dokumento. Sino ang hindi manginginig, Alejandro? Sagot ni Florence habang mabilis na isinusuot ang kanyang silk robe. Hinarap ko ang demonyo sa sarili niyang altar. I bet my life on a lie that I turned into a truth. Lumapit si Alejandro at kinuha ang isang baso ng scotch mula sa bar ni Florence. Hindi iyon kasinungalingan, iyon ay survival. Pero kailangan mong malaman na si Doña Teresa ay hindi papayag na matalo sa sarili niyang laro. She's already looking for Berto. Kapag nahanap niya ang lalaking iyon at pinilit na magsalita, hindi lang ang 50% ng kumpanya ang mawawala sa iyo,
it will be your head on a platter. Then we find him first. Matigas na sabi ni Florence. Di ba sabi mo tutulungan mo ako? Or is this part of your plan to keep me on a leash? Attorney Illuster. Isang mapait na ngiti ang dumaan sa mga labi ni Alejandro. Don't ever doubt my intentions, Florence. Pareho nating gustong makitang gumuho ang mga ilustre, pero may mga bagay na hindi mo pwedeng madaliin. Sa kabila ng mga salitang iyon, naramdaman ni Florence ang isang kakaibang lamig mula kay Alejandro. Ang paraan ng kanyang pagtitig, ang pag-iwas niya sa ilang mga detalye, tila may isang pader na dahan-dahang itinatayo ang abogado sa pagitan nilang dalawa. Ang mist of distrust ay nagsisimulang bumalot sa kanilang alyansa. Kinaumagahan nakatanggap si Florence ng isang mensahe mula kay Don Roman. Mag-ingat ka sa taong nasa tabi mo. Ang mga anino ay hindi laging sumusunod sa may-ari nito. Hindi nagtagal isang balita ang yumanig sa kumpanya. Si Alejandro ay nakitang pumasok sa mansyon ng mga ilustre nang hindi alam ni Florence. Ayon sa mga impormante, may dala itong isang itim na envelope at isang digital recorder. Sa loob ng mansyon nakaupo si Doña Teresa, sa kanyang paboritong silya, tila isang gagamba na naghihintay sa kanyang biktima. I knew you'd come, Alejandro. Sabi ko na nga ba ang dugo ng isang ilustre ay laging nanalaitay sa iyo gaano mo man ito kasuklaman. Inilapag ni Alejandro ang digital recorder sa mesa. I have something that will change everything, Mama. Ang pag-amin ni Florence Montemayor, o mas kilala bilang Francesca Valeriano, namilog ang mga mata ni Doña Teresa. Ang tagumpay ay tila nagniningning sa kanyang mukha. You did well, my son. Sa wakas makukuha mo na ang posisyon na nararapat para sa iyo. Ang pangalang Alejandro Ilustre ay hindi na magiging isang lihim lamang. Habang nangyayari ito, si Florence ay nakaupo sa kanyang opisina hindi mapakali. Sinubukan niyang tawagan si Alejandro ngunit ang telepono nito ay hindi na maabot. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang dambuhalang alon na handa siyang lunurin. Nagawa mo ba talaga akong itraidor, Alejandro? Bulong niya sa hangin ang kanyang mga mata ay puno ng pait at paniningil. Pagkatapos ng lahat ng ipinagtapat ko sa iyo, biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok ang kanyang assistant na mumutla at nanginginig. Ma'am, may mga pulis sa labas. May warrant of arrest na inilabas laban sa inyo para sa kasong falsification of public documents at malaking scam sa Mindanao Project. At ang ebidensya, galing daw po sa inyong sariling abogado. Napaupo si Florence sa kanyang silya. Ang bawat pangarap niya ng paghihiganti ay tila naging abo sa isang iglap. Ang taong pinagkatiwalaan niya, ang taong akala niya ay kasama niya sa hukay, ang siya palang maglulubog sa kanya sa kailaliman ng bilangguan. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa malawak na kalangitan ng Maynila, na tila pinagtatawanan ng kanyang katangahan. Paano niya malalampasan ang hagupit ng nakaraan kung ang mismong kasalukuyan niya ay isa palang patibong nagawa sa bakal at kataksilan? Hindi pa ito ang huli, wika ni Florence sa kanyang sarili, ang kanyang boses ay puno ng puot. Kung gusto niyo akong makitang gumuho, sisiguraduhin kong kasama ko kayong lahat sa aking pagbagsak. Sa kabilang panig ng lungsod nakatayo si Alejandro, sa balcony ng mansyon nakatingin sa malayo, habang hawak ang isang locket. Ang kanyang mukha ay walang emosyon ngunit ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa alahas. Ano ang tunay na motibo ni Alejandro? Ito ba ay isang matinding pagkakanulo o may mas malalim pa siyang laro na hindi pa kayang intindihin ni Florence? Ang tanong na iyon ay nanatiling nakabitin sa hangin habang ang tunog ng mga sirena ng pulis ay dahan-dahang lumalapit sa gusali ni Florence, isang hudyat na ang bagyo ay tuluyan na ngang dumating. Minsan ang pinakamagandang tanawin sa mundo ay ang makita kang nakagapos, Francesca. Mas bagay sa iyo ang rehas kaysa sa sutla at brilyante. Ang boses ni Mateo ay tila isang malat na bulong ng kamatayan na bumasag sa katahimikan ng aking opisina. Nakatayo siya sa may pintuan, ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang mamahaling tuksido, habang ang mga pulis sa likuran niya ay tila mga aninong handang sumakmal sa aking huling pag-asa. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking mga kamay sa ibabaw ng mesa. Ang lamig ng bakal na nakadikit sa aking balat, ang mga poses na ngayon ay ikinakabit ng isang opisyal, ay hindi kasing lamig ng pagtatraidor
na nararamdaman ko sa aking puso. Sa bawat tunog ng paglalapat ng mga bakal na iyon, tila naririnig ko ang bawat pangako ni Alejandro na nagiging abo. Ang bawat gabi ng aming pagpaplano, ang bawat haplos ng kanyang mga mata, na akala ko ay totoo, ay isa lamang palang mahabang dula, na ang layunin ay dalhin ako sa sandaling ito. Ito ang muling pag-uulit ng kasaysayan. 5 taon na ang nakalilipas, iniwan nila ako sa ulan. Ngayon sa ilalim ng mga nagkikislapang ilaw ng Makati, muli nilang binabawi ang aking dangal sa harap ng mga kamera na kanina pa kumukuha ng bawat anggulo ng aking pagbagsak. Mateo, akala mo ba ay dito na matatapos ang lahat? Ang boses ko ay hindi nanginginig. Sa halip ito ay puno ng isang mapait na kalmado na tila ikinagulat niya. It's over, Florence. Oh, Francesca, whatever you call yourself now, uyam ni Mateo habang lumalapit sa akin. Inabot niya ang aking baba at pinilit akong tumingin sa kanya. Sinasabi ko naman sa iyo sa mundong ito, ang mga ilustre, ang laging nagsusulat ng huling kabanata. Salamat kay Alejandro, nalaman namin ang lahat. Ang pagpapanggap mo sa Singapore, ang peking identity mo, even that little trick with your skin. You were good but we were better. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan, ang bigat sa aking dibdib, na tila isang dambuhalang bato na unti-unting dumudurog sa aking pagkatao. Ngunit sa gitna ng aking pagkawasak, isang hindi inaasahang tunog ang kumawala sa aking mga labi. Isang tawa, mahina sa simula hanggang sa naging isang malakas na halakhak na umalingaw-ngaw sa buong silid. Napatigil ang mga pulis. Ang ngisi sa mukha ni Mateo ay napalitan ng isang malalim na pagtataka at kaba. Bakit ka tumatawa, baliw ka na ba? Sigaw ni Mateo, ang kanyang boses ay may halong takot na pilit niyang itinatago. Tumatawa ako dahil sa sobrang bilis ninyong sumakmal sa pain, Mateo. Wika ko habang tinitingnan siya, nang diretso sa mga mata ang aking mga mata, ay nagniningning sa isang kakaibang liwanag. Akala niyo ba ay ganun ako katanga? Na pagkatapos ng 5 taon, ibibigay ko ang buhay ko sa isang taong hindi ko alam kung sino ang tunay na pinaglilingkuran. Napakunot ang noo ni Mateo. What are you talking about? Hawak na namin ang ebidensya. Alejandro gave us the recorder at iyon ang huling pagkakamali niyo, bulong ko pa ha. Bulong ko. Ang recorder na hawak ni Doña Teresa. Narinig niyo na ba ang buong laman? O ang narinig niyo lang ay ang bahaging gusto ni Alejandro na marinig ninyo? Bago pa makasagot si Mateo, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ang pangalan ni Doña Teresa ay kumikislap sa screen. Nang sagutin niya ito, ang boses ng kanyang ina sa kabilang linya ay hindi puno ng tagumpay, kundi ng isang matinding takot at galit. Mateo, nasaan ka? Ang recorder na dala ni Alejandro, hindi iyon pag-amin ni Florence. It's a recorded conversation naming dalawa ni Attorney Mendoza tungkol sa pagrerepake ng mga gamot ni Don Fernando nung gabi ng kasal. It's playing right now sa lahat ng news outlets. My God, Mateo, we've been set up. Ang mukha ni Mateo ay namutla, tila dahan-dahan siyang nauubusan ng dugo. Ang kanyang kamay na hawak ang cellphone ay nagsimulang manginig. Tumingin siya sa akin at doon niya nakita ang tunay na mukha ng Florence Montemayor, ang mga ngaso na sadyang nagpahuli upang makuha ang pinakamalaking biktima. Checkmate, Mateo, bulong ko habang ang mga pulis ay nagkakagulo na sa kanilang mga radyo, nakakatanggap ng mga bagong utos mula sa headquarters. Ngunit sa gitna ng aking panandaliang tagumpay, naramdaman ko ang isang matulis na sakit sa aking sentido. Lumingon ako at nakita si Alejandro na nakatayo sa labas ng glass wall ng aking opisina, nakatingin sa akin. Hindi siya nakangiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at may hawak siyang isang maliit na remote control. Isang matinding putok ang narinig sa ibabang bahagi ng gusali na sinundan ng marahas na pagyanig ng buong palapag. Ang mga ilaw ay namatay at ang usok ay nagsimulang pumasok sa silid. Alejandro, bakit hub? Ang huling tanong na lumabas sa aking isipan bago ang lahat ay nilamon ng dilim. Nagawa ba talaga kaming iligtas ni Alejandro o may sarili siyang plano na wawasak sa aming lahat, kasama na ako? Ang bawat hininga ko ay tila paglunok ng apoy, habang ang kadilimang bumabalot sa paligid ay unti-unting nagnanakaw sa aking huling lakas.
Sa gitna ng makapal na usok, ang tanging malinaw na nakikita ko ay ang malamig na titig ni Alejandro, isang titig na hindi ko malaman kung naglalayong ako ay iligtas o tuluyan ng ilibing sa limot. Naramdaman ni Florence ang marahas na pag-uga ng sahig. Ang bawat bitak sa pader ay tila mga lamat sa kanyang sariling pagkatao. Ang mga pulis na kani-kanina lang ay may hawak sa kanya ay nagkanya-kanya na ng takbo. Ang kanilang mga sigaw ay nalulunod sa nakabibinging ugong ng mga naglalagpakang semento. Nanatili siyang nakaupo, ang kanyang mga kamay ay nakakadena pa rin sa bakal na mesa, habang ang init mula sa ibaba ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang mga binti. Sa kabilang panig ng silid, nakita niya si Mateo na nakasubsob sa sahig, nanginginig ang buong katawan, habang pilit na nagtatago sa ilalim ng isang silya. Ang dakilang Mateo Ilustre, ang lalaking nangapi sa kanya, ay tila isang basang sisiw na wala nang ibang inisip, kundi ang sariling kaligtasan. Mateo Cho, ang sigaw ni Florence ay nauwi sa isang mahapding ubo. Nasaan ang iyong tapang ngayon? Nasaan ang imperyong ipinagmamalaki mo habang gumuho ang mundong itinayo mo sa kasinungalingan? Hindi sumagot si Mateo. Ang tanging narinig ni Florence ay ang hikbi ng isang taong duwag. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang bulto ang pumasok sa silid. Hindi ito pulis, hindi ito bumbero. Si Alejandro, na may suot na maskara para sa usok, ay mabilis na lumapit sa kanya. Sa isang mabilis na galaw, ginamit niya ang susi na kinuha niya sa isa sa mga pulis para buksan ang boses ni Florence. You need to move, Florence, now. Ang boses ni Alejandro ay puno ng awtoridad, ngunit may isang bahagi nito na nanginginig sa kaba. Bakit, Alejandro? Tanong ni Florence habang pilit na tumatayo ang kanyang boses ay puno ng pait. Bakit mo ginawa ang pagsabog? Is this your way of cleaning up the evidence para wala nang makapagsalita laban sa'yo? Hinarap siya ni Alejandro, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa balikat ni Florence. Hindi ako ang may gawa ng pagsabog na ito, Florence. It was Doña Teresa. She wanted to kill us both inside this building para matapos na ang lahat. The remote I was holding, it was a jammer para hindi sumabog ang iba pang bomba sa floor na ito. I was trying to save you. Napatigil si Florence. Ang mist of distrust na bumabalot sa kanyang puso ay bahagyang nahawi, ngunit ang hapdi ng pagdududa ay nanatili pa rin. Paano ako maniniwala sa iyo? Look at the screens, Florence. Look outside, turo ni Alejandro sa malaking bintana na bahagyang nabasag dahil sa impact. Sa labas, sa dambuhalang LED billboard, sa tapat ng gusali ang billboard na karaniwang nagpapakita ng mga produkto ng Ilustre Group, ay may isang videong naglalaro. Hindi ito commercial. Ito ay isang malinaw na kuha mula sa CCTV ng ospital 5 taon na ang nakalilipas. Makikita sa video si Doña Teresa, ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon habang dahan-dahan niyang tinatanggal ang oxygen tube mula sa ilong ni Don Fernando. Makikita ang bawat paghingalo ng matanda, ang bawat segundo ng kanyang pakikipaglaban sa kamatayan, habang ang kanyang sariling kumpare at biyenan ay pinapanood siyang mamatay ng walang kislap ng awa. Kasunod nito ay ang usapan ni Mateo at Cassie. Sa loob ng isang madilim na kwarto, nagtatawanan habang ipinapakita ang mga peking dokumento na gagamitin nila para itapon si Francesca sa Mindanao. Ang buong lungsod ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang mga sasakyan sa ibaba ay huminto, ang mga tao sa kalsada ay nakatingala, ang kanilang mga mukha ay puno ng pandidiri at galit. Ang lihim na itinago sa loob ng 5 taon ay naging isang pampublikong palabas sa gitna ng liwanag. This is my gift to you, Florence Blount. Bulong ni Alejandro sa kanyang tainga. Ang katarungang hindi mo nakuha noong gabi ng iyong kasal. Naramdaman ni Florence ang pagluwag ng buhol sa kanyang dibdib. Ang bawat luhang pinigilan niya sa loob ng 5 taon ay dahan-dahang dumaloy, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang matinding paglaya. Ngunit ang tagumpay ay panandalian lamang. Isang malakas na putok ang muling narinig, hindi mula sa bomba, kundi mula sa isang baril. Naramdaman ni Florence ang pagbigat ng katawan ni Alejandro na nakayakap sa kanya. Ang puting polo ng abogado ay dahan-dahang nabahiran ng pula, isang kulay na tila isang sumpa sa gitna ng puting usok. Alejandro, ang sigaw ni Florence ay puno ng lagim. Tumingin siya sa dulo ng hallway at nakita si Mateo
May hawak na baril ang kanyang mga mata, ay dilat at puno ng kabaliwan. Walang aalis ng buhay. Kung babagsak ako, isasama ko kayong lahat sa impyerno, habang ang gusali ay patuloy na nanginginig, at ang apoy ay dahan-dahang lumalapit. Isang katanungan ang umalingaw sa isipan ni Florence. Ang katarungan ba ay laging nanghihingi ng alay na buhay? At hanggang kailan kailangang magbayad ng mga inosente para sa mga kasalanan ng nakaraan? Bitawan mo ang baril, Mateo. Hindi mo na mababago ang tadhana. Ang bawat laryo ng imperyong itinayo mo sa kasinungalingan ay isa-isang nang naglalagpakan sa putikan. Ang boses ni Florence ay umalingaw sa gitna ng silid na puno ng usok matatag at puno ng awtoridad sa kabila ng panganib. Ngunit sa kanyang kandungan, naramdaman niya ang dahan-dahang pag-agos ng mainit na likido, ang dugo ni Alejandro, na tila isang mapulang sapa na dumadaloy sa kanyang mga daliri. Ang bawat pintig ng puso ng lalaki ay tila isang mahinang katok sa pintuan ng kabilang buhay, isang tunog na nagpabigat sa dibdib ni Florence nang higit pa sa anumang semento. Nakatayo si Mateo sa dulo ng hallway, ang kanyang mga mata ay dilat at puno ng mapanganib na liwanag. Ang baril sa kanyang kamay ay nanginginig. Tila ba ito ay may sariling buhay na nagnanais pang kumitil ng isa pang hininga? Kasalanan mo ito, Francesca. Kung nanatili ka na lang sana sa Mindanao, kung tinanggap mo na lang na wala ka nang babalikan, hindi sana tayo aabot sa ganito. Ang tanging kasalanan ko, Mateo, ay ang maniwala na may puso ka, sagot ni Florence habang mas hinihigpitan ng yakap kay Alejandro. Inilapat niya ang kanyang palad sa sugat ng abogado, pilit na pinipigilan ang pagtakas ng buhay nito. Tumingin ka sa labas. Ang buong mundo ay nakasaksi na sa inyong kademonyuhan. Wala ng laryo, wala ng kumpanya, at wala ng dangal ang matitira sa inyo. Isang mapait na halakhak ang kumawala sa mga labi ni Mateo, isang tunog na mas masakit pa sa sugat ng bala. Dangal, ang dangal ay para sa mga taong may pagkain sa mesa, at ngayong kinuha mo ang lahat sa amin, anong halaga pa ng buhay ko? Muli niyang itinaas ang baril, itinatama ang dulo nito sa noo ni Florence. Ngunit bago pa man niya makalabit ang gatilyo, isang marahas na pagyanig ang muling yumanig sa gusali. Ang kisame sa itaas ni Mateo ay dahan-dahang nagkaroon ng malalaking bitak, at sa isang iglap ang mga dambuhalang tipak ng semento at bakal ay bumagsak ng walang pasintabi. Isang matinding kalabog ang narinig na sinundan ng isang hiyaw ng sakit na biglang naputol. Ang bahaging kinalalagyan ni Mateo ay nilamon ng makapal na alikabok at mga labi ng gusali. Doon sa gitna ng pagkawasak ang kamay ni Mateo, na may hawak na baril, ay nanatiling nakalabas sa ilalim ng isang dambuhalang haligi, hindi na gumagalaw, tila isang rebulto ng kasakiman na tuluyan ng ibinaon ng tadhana. Florence, umalis ka na. Iwan mo na ako rito. Ang bulong ni Alejandro ay halos hindi na marinig, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Hindi, Alejandro, hindi kita iiwan gaya ng pag-iwan nila sa akin. Ang sigaw ni Florence, ang kanyang mga luha ay mabilis na pumatak sa maputlang mukha ng lalaki. Iniligtas mo ang dangal ko, ngayon ililigtas ko ang buhay mo. Sa gitna ng desperasyon, narinig ni Florence ang tunog ng mga mabibigat na sapatos na tumatakbo patungo sa kanila. Hindi ito ang mga pulis ni Mateo. Mula sa makapal na usok, lumitaw ang mga tauhan ni Don Roman kasama ang matanda mismo na may hawak na emergency respirator. Hija Dalian nyo, kailangang mailabas natin kayo bago tuluyang gumuho ang palapag na ito. Ang boses ni Don Roman ay puno ng pag-aalala. Mabilis na binuhat ng kanyang mga tauhan ang nanghihinang katawan ni Alejandro. Habang kinaladkad si Florence, palabas lumingon siya sa huling pagkakataon sa kinaroroonan ni Mateo. Ang dambuhalang LED screen sa tapat ng bintana ay muling nagpakita ng isang imahe, ang pag-aresto kay Cassie at Doña Teresa sa labas ng kanilang mansyon. Ang reyna ng mga ilustre, si Doña Teresa, ay nakapustura pa rin sa kanyang mamahaling gown, ngunit ang kanyang mga kamay ay may suot na ring posas, habang pilit na itinatago ang mukha sa mga kamera ng media na dati ay kanyang kinokontrol.
Nakarating sila sa ibaba sa ligtas na bahagi ng kalsada sakto sa oras, bago ang itaas na bahagi ng gusali ay tuluyang lamunin ng apoy. Ang tunog ng mga sirena ng ambulansya at truck ng bumbero ay tila isang symphony ng pagtatapos ng isang madilim na panahon. Isinakay si Alejandro sa ambulansya. Hawak pa rin ni Florence ang malamig na kamay nito. Lalaban ka, Alejandro. Hindi pa tapos ang kwento natin. Tumingin si Alejandro sa kanya isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi bago siya tuluyang mawalan ng malay. Ang kanyang mga mata ay tila nagsasabing nahanap na niya ang kanyang kapayapaan sa gitna ng digmaan. Habang pinapanood ni Florence ang paglayo ng ambulansya, naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang balikat. Si Don Roman. Tapos na ang paghihiganti, Florence. Ang mga Valeriano ay muling nakatindig sa ibabaw ng mga abo. Tumingin si Florence sa malayo kung saan ang araw ay dahan-dahang sumisikat sa kabila ng makapal na usok ng lungsod. Ang bawat sinag ng liwanag ay tila isang pagkilala sa kanyang tagumpay. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, isang katanungan ang nanatili. Ang tagumpay ba ay tunay na matamis kung ang taong tumulong sa'yo na makamit ito ay nakikipaglaban pa rin para sa kanyang huling hininga? At sa gitna ng selebrasyon ng buong bansa sa pagbagsak ng mga ilustre, isang balita ang biglang pumasok sa radyo ni Don Roman. Ulat mula sa ospital, ang lason na natagpuan sa katawan ni Don Fernando ay may kaparehong bakas sa mga gamot na kasalukuyang iniinom ni Florence Montemayor. Tumigil ang mundo ni Florence. Ang lason. Ngunit sino ang naglalagay nito sa kanyang mga gamot kung ang lahat ng kanyang kaaway ay nasa loob na ng rehas o patay na? Mayroon pa bang isang anino na hindi pa niya nakikita, isang kamay na dahan-dahan siyang pinapatay nang hindi niya nalalaman, perhanta? Hindi pa pala tapos ang impyerno. Akala ko nang mamatay si Mateo at makulong si Doña Teresa ay sa wakas ay makakahinga na ako ng maluwag. Ngunit ang bawat paglunok ko ng bitamina na inakala kong magpapalakas sa akin ay ang siya palang dahan-dahang nagpapatigil sa tibok ng aking puso. Nakatitig si Florence sa maliit na puting bote ng gamot sa kanyang palad habang nakaupo sa gilid ng hospital bed ni Alejandro. Ang bawat butil sa loob nito ay tila mga kristal ng kamatayan nagniningning sa ilalim ng malamig na puting ilaw ng silid. Naramdaman niya ang pangangatog ng kanyang mga tuhod, ang panghihina ng kanyang mga kalamnan, na kani-kanina lang ay inakala niyang dahil lamang sa pagod at stress. Sa kabilang panig ng silid, ang tunog ng heart monitor ni Alejandro ay nagbibigay ng isang mabagal at matanda na ritmo sa katahimikan, isang paalala na kapwa sila nakatapak sa bingit ng kamatayan. Ma'am Florence, kailangan niyo na pong inumin ang inyong gamot para makapagpahinga na kayo. Ang malambing na boses ni Sarah, ang kanyang assistant, ay bumasag sa katahimikan. Dahan-dahang lumingon si Florence. Tiningnan niya si Sarah, ang babaeng kasama niya mula Singapore, ang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang mga schedule ng kanyang pagkain at ng kanyang buhay. Nakita ni Florence ang isang pamilyar na kaba sa mga mata ni Sarah, isang bahagyang panginginig ng mga kamay nito habang inaabot ang baso ng tubig. Sino ang nag-utos sa iyo, Sarah? Tanong ni Florence, ang kanyang boses ay malamig at puno ng pait. Sino ang nagbayad sa iyo para tapusin ang sinimulan ni Doña Teresa? Nabitiwan ni Sarah ang baso. Ang tunog ng pagkabasag ng bubog sa sahig ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan. Napaluhod ang assistant, ang kanyang mga luha ay mabilis na dumaloy. Patawarin niyo po ako, ma'am, hawak po nila ang pamilya ko sa probinsya. Si Doña Teresa, kahit nasa loob siya ng rehas, mahaba pa rin ang galamay niya. Naramdaman ni Florence ang isang matinding pagkahilo. Ang katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa lason na kasalukuyang nananalaytay sa kanyang mga ugat. Lahat ba kayo ay may presyo? Bago pa makasagot si Sarah, bumukas ang pinto ng silid. Isang lalaking nakasuot ng formal na suit ang pumasok, may hawak na isang itim na briefcase. Ito si Attorney Lorenzo, ang kinatawan mula sa isang pribadong bangko sa Switzerland na matagal nang binabanggit sa mga lihim na tala ni Don Fernando. Miss Valeriano, simula ng abogado, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. I am here because the conditions of your father's final trust have been met. With the downfall of the Ilustre family and your survival of their final attempt
the true legacy of Don Fernando is now ready to be revealed. Inilabas ni Attorney Lorenzo ang isang digital tablet at hiningi ang fingerprint at ADN sample ni Florence. Sa isang maliit na tusok sa kanyang daliri, ang system ay nag-verify. Isang video ang biglang lumitaw sa screen, ang mukha ni Don Fernando masigla at nakangiti tila kinakausap ang kanyang anak mula sa kabilang buhay. Francesca anak, kung pinapanood mo ito, ibig sabihin ay napatunayan mo nang mas matatag ka kaysa sa anumang kasakiman. Ang kumpanya, ang mga gusali, ang pera, lahat ng iyon ay palamuti lamang. Ang tunay nating yaman ay ang binhing ito. Sa video ipinakita ni Don Fernando ang isang laboratorio. Ito ang rice seed technology na binuo ko sa lihim. Isang uri ng palay na kayang mabuhay sa kahit anong tindi ng alat ng tubig dagat. Ito ang magpapakain sa bansa at ito ang magbabalik ng dangal sa ating pangalan. Itinago ko ito sa ilalim ng isang signal na tanging ang iyong hininga at presensya ang makakapag-activate. Naramdaman ni Florence ang isang mainit na bugso ng emosyon. Ang kanyang ama ay hindi lamang siya iniwan ng yaman. Iniwan siya nito ng isang misyon na mas malaki kaysa sa kanyang paghihiganti. Attorney Lorenzo, wika ni Florence habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Gawin niyo ang lahat para mailigtas si Alejandro. Gamitin niyo ang lahat ng resources ng Valeriano Trust. Hindi siya pwedeng mamatay. Gagawin namin ang lahat, Miss Valeriano, sagot ng abogado. But there is one more thing. Doña Teresa has filed for a final appeal claiming she has the original copy of your father's will that leaves everything to Alejandro, proving he is an ilustre and the rightful heir. Tumingin si Florence kay Alejandro na wala pa ring malay. Ang huling baraha ni Doña Teresa ay ang paggamit sa taong nagligtas sa kanya. Gusto ng matanda na pag-awayin ang dalawang kaluluwang tanging nagmamahalan sa gitna ng digmaang ito. Hayaan niyo siyang subukan, matigas na sabi ni Florence. Dahil ang hindi alam ni Doña Teresa, ang tunay na diwa ng pagiging Valeriano ay hindi nanggagaling sa dugo, kundi sa sakripisyo. Humarap si Florence kay Sarah na nananatiling nakaluhod sa sahig. Tumayo ka, Sarah. Tutulungan kita na iligtas ang pamilya mo, pero kailangan mong gawin ang huling utos ko sa iyo. Ano po iyon, Ma'am Pa? Tanong ni Sarah, ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-asa. Ibigay mo kay Doña Teresa ang gamot na gusto niyang inumin ko. Bulong ni Florence, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang plano. Sabihin mo sa kanya na ubos ko na ang huling tableta. Habang lumalabas si Florence ng silid ang kanyang tindig, ay muling naging matatag. Ang lason sa kanyang katawan ay dahan-dahan nang nilalabanan ng mga gamot na ibinigay ng mga doktor ni Don Roman, ngunit ang lason sa kanyang puso ay tuluyan na ngang naglaho, pinalitan ng isang matinding liwanag ng pag-asa. Ngunit sa paglabas niya sa hallway, nakita niya si Alejandro na biglang nagbukas ng mga mata at humawak sa kanyang kamay. Ang kanyang mga labi ay gumalaw tila may gustong sabihin na ikinagulat ni Florence. Florence, wag mong buksan! Ang huling vault! Ang mahinang babala ni Alejandro bago muling pumikit ang kanyang mga mata. Anong meron sa huling vault ng mga Valeriano? At bakit tila natatakot si Alejandro na malaman ni Florence ang nilalaman nito? Ang katotohanan ay tila isang nakatagong patalim sa ilalim ng pelus. Kahit gaano mo ito kintabing, darating ang oras na hihiwain nito ang kamay na nagpilit itong itago. Sa harap ng huling pintuan ng mga Valeriano, naramdaman ko ang lamig ng bakal na tila humahalik sa aking mga daliri, isang paalala na ang bawat lihim ay may katumbas na luha. Nakatayo si Florence sa harap ng dambuhalang vault, sa kailaliman ng isang pribadong bangko. Ang katahimikan sa paligid ay tila isang buhay na nilalang, bumabalot sa kanya sa bawat mabigat na hininga. Naalala niya ang babala ni Alejandro, ang panginginig ng boses nito, ang takot sa mga mata nito. Ngunit ang kuryosidad ay mas matindi kaysa sa kaba. Kailangan niyang malaman kung ano ang huling baraha ng kanyang ama. Dahan-dahang bumukas ang mabigat na pinto, lumilikha ng isang banayad na ugong sa tahimik na silid. Sa loob, hindi mga tumpok ng ginto o bulto ng pera ang tumambad sa kanya. Sa gitna ng isang payak na pedestal, naroon ang isang luma at kupas na recorder at isang itim na folder na may nakasulat na ang kasalanan ng mga ilustre. Nanginginig ang mga kamay ni Florence habang pinipindot ang play. Ang boses na lumabas sa speaker ay hindi ang boses ng kanyang ama, kundi ang boses ng isang batang Doña Teresa,
Maraming dekada na ang nakalilipas. Hindi pwedeng malaman ni Fernando ang tungkol sa bata. Kung malalaman niyang ang tunay na tagapagmana ng mga ilustre ay hindi kay Mateo kundi kay Alejandro, mawawala ang lahat sa atin. Patayin mo ang babaeng iyan, Attorney Mendoza. Burahin mo ang lahat ng bakas ng nanay ni Alejandro. Napaupo si Florence sa malamig na sahig. Ang bawat salita ay tila isang dambuhalang alon na humampas sa kanyang pagkatao. Kaya pala ganoon na lamang ang puot ni Doña Teresa kay Alejandro. Hindi dahil sa ito ay anak sa labas, kundi dahil si Alejandro ang tunay at nag-iisang dugong ilustre na may karapatan sa lahat ng kayamanan, at si Mateo ay bunga lamang ng isang malaking panlilinlang. Ito ang dahilan kung bakit ayaw mong buksan ko ito, Alejandro. Bulong ni Florence sa hangin. Dahil alam mong ang katotohanan ito ang tuluyang wawasak sa huling piraso ng iyong pagkatao. Habang natutuklasan ni Florence ang lihim na ito, sa loob ng kulungan si Cassie ay kasalukuyang nakakaranas ng sarili niyang impyerno. Ang reyna ng ganda at luho ay nakasuot na ngayon ng orange na uniforme nakaupo sa isang maduming semento habang pinapaligiran ng mga taong dati ay tinatawanan niya. Ilabas niyo ako rito. Hindi niyo ba alam kung sino ako? Ang sigaw ni Cassie ay nauwi sa isang malakas na sampal mula sa isa sa mga leader ng selda. Dito wala kaming pakialam sa gown mo, prinsesa. Wika ng babaeng may pilat sa muka. Dito ikaw ang pinakamababang uri ng basura. Sa kabilang bahagi ng lungsod si Doña Teresa ay kasalukuyang kinakausap ang kanyang abogado sa visitor's room. Ang kanyang mukha ay tuyot, ang kanyang mga mata ay tila mga uling na dahan-dahang nauubos. Ngunit ang kanyang kasamaan ay tila hindi pa rin natitinag. Sabihin mo kay Sarah siguraduhin niyang patay na si Florence bago matapos ang linggong ito, utos ni Doña Teresa. At ang apela, gamitin mo ang fake na testamento. Sabihin mo si Alejandro ang may-ari ng lahat. Gagamitin ko ang sarili kong anak para makuha ang huling sentimo ng mga Valeriano. Ngunit hindi alam ni Doña Teresa na sa labas ng pinto nakatayo na si Florence. Pumasok si Florence sa silid, ang kanyang tindig ay mas matatag pa sa isang bundok. Inilapag niya ang recorder sa mesa sa harap ng matanda. Huli na ang lahat, Doña Teresa. Ang boses ni Florence ay kasing lamig ng yelo. Alam ko na ang lihim niyo. Alam ko na kung sino ang pumatay sa nanay ni Alejandro. At alam ko rin na si Mateo ay hindi tunay na ilustre. Ang mukha ni Doña Teresa ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga labi ay nanginig, pilit na humahanap ng salita, ngunit walang lumalabas. Ang hustisya ng langit ay hindi natutulog, patuloy ni Florence. Ang bawat buhay na kinuha mo, ang bawat dangal na tinapakan mo, ay nagbabalik na sa iyo ngayon. At ang anak na itinuring mong basura, siya ang siselyo ng iyong habambuhay na pagkakakulong. Tumayo si Florence at tumalikod. Narinig niya ang histerikong sigaw ni Doña Teresa, sa kanyang likuran ang sigaw ng isang reynang nawalan ng korona ng isang ina na pumatay sa sariling kaluluwa. Nagmamadaling bumalik si Florence sa ospital. Gusto niyang sabihin kay Alejandro na tapos na ang lahat. Ngunit pagdating niya sa tapat ng ICU, tumambad sa kanya ang mga doktor na nagkakagulo. Ang tunog ng flatline mula sa heart monitor ay umaling-awngaw sa buong hallway, tila isang huling paalam na nagpadurog sa huling piraso ng puso ni Florence. Alejandro, no. Ang sigaw ni Florence ay yumanig sa buong ospital. Napatigil ang lahat. Ang katahimikan ay tila isang dambuhalang sako na binalot ang kanyang buong mundo. Patay na ba ang taong nagturo sa kanya kung paano muling magmahal sa gitna ng paghihiganti? O ito ba ang huling sakripisyo para sa isang bagong simula? Huwag kang bibitiw. Hindi sapat ang katarungan kung maiiwan akong mag-isa sa gitna ng tagumpay na ito. Alejandro, pakiusap, huwag mo akong iwan sa mundong ito na ikaw lang ang nakakakilala sa tunay na Francesca. Ang mong bawat tibok ng oras sa loob ng ICU ay tila isang mabigat na palakol na tumatama sa aking pagkatao. Nakatayo ako sa labas ng glass wall, ang aking mga kamay ay nakadiit sa malamig na salamin habang pinapanood ang mga doktor na pilit ibinabalik ang kislap ng buhay sa katawan ni Alejandro. Nakita ko ang bawat lundag ng kanyang dibdib. Sa tuwing dadaloy ang kuryente mula sa mga aparatong hawak ng mga doktor, isang marahas na pagguga
na tila pilit siyang hinahila pabalik mula sa kabilang buhay. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng hallway, naramdaman ko ang aking sariling pagguho. Ang lahat ng kayamanang hawak ko na ngayon, ang lahat ng papeles na nagpapatunay na ako na ang nagmamay-ari ng Illustre Group ay tila mga walang kwentang piraso ng papel. Ano ang halaga ng pagbawi sa aking pangalan? Kung ang taong nagbigay sa akin ng lakas para gawin iyon ay dahan-dahan nang naglalaho. Isang mahaba at matinis na tunog ang muling umalingaw mula sa monitor na sinundan ng biglang paghinto ng lahat ng galaw sa loob. Yumuko ang punong doktor isang senyales na tila huling pako sa aking kabaong. Ngunit sa huling pagkakataon muli nilang sinubukan. Isang huling daloy ng kuryente. Ang linyang tuwid sa monitor ay biglang kumislap. Isang mahina ngunit matatag na pintig. Isang guhit na muling gumalaw tila isang binhi na pilit sumisibol sa gitna ng tuyong lupa. Napaluhod ako sa sahig, ang aking mga hikbi ay hindi ko na napigilan. Buhay siya. Ang katarungan ay hindi humingi ng huling alay. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng Maynila ay dahan-dahan kong iniwan para sa katahimikan ng aming lalawigan. Dito sa gitna ng malawak na palayan ng mga Valeriano, nahanap ko ang kapayapaang akala ko ay tuluyan ng nanakaw sa akin. Ang amoy ng basang lupa pagkatapos ng ulan at ang gintong kulay ng mga palay na sumasayaw sa ihip ng hangin ay tila mga haplos ng aking ama sa aking sugatang kaluluwa. Bago ako tuluyang nanirahan dito, dinalaw ko sa huling pagkakataon si Doña Teresa sa loob ng pitan. Ang reyna na dati ay tinitingala ngayon ay nakaupo sa isang madilim na sulok, ang kanyang mga mata ay dilat ngunit walang nakikita. Sabi ng mga gwardya, gabi-gabi raw itong sumisigaw kinakausap ang mga anino ni Don Fernando at Mateo. Ang kanyang sikat na hiya ay naging isang dambuhalang multo na tuluyan ng sumira sa kanyang katinuan. Karma sa pinakamasakit nitong anyo, ang mabuhay sa loob ng sariling impyerno habang gising ang diwa. Si Cassie naman ay nanatiling tikom ang bibig, ngunit ang kanyang mga luha sa bawat pagdinig ng kaso ay sapat na para makita ang kanyang pagsisisi. Iniwan ko sila roon hindi dahil sa galit kundi dahil sa wakas ay napatawad ko na ang aking sarili sa pagiging biktima. Isang hapon habang naglalakad ako sa Pilapil, kinuha ko mula sa aking bag ang passport ni Florence Montemayor. Tiningnan ko ang larawan ng babaeng may matitigas na mata at malamig na ngiti. Kumuha ako ng lighter at dahan-dahang sinilaban ang gilid ng dokumento. Pinanood ko ang apoy habang nilalamon nito ang pangalang Florence hanggang sa ang tanging natira na lamang ay ang abo na tinangay ng hangin patungo sa mga bundok. Tapos bulong ko. Wala na si Florence. Ang anak niyo ay nakauwi na. Pumasok ako sa lumang bahay namin, ang bawat gamit ay malinis na dahil sa tulong ng mga dati naming tauhan na muling nagbalikan nang malaman nilang ako ang tunay na nagmamay-ari ng lupa. Sa itaas ng mesa ni Papa nakita ko ang isang itim na box na hindi ko napansin noon. Sa loob nito may isang sobrang may sulat kamay ni Papa Petsang isang araw bago ang kanyang kamatayan. Binuksan ko ang sulat nang may nanginginig na kamay. Ang bawat salita ay tila isang yakap mula sa kabilang buhay. Francesca, anak ko. Alam kong darating ang araw na babasahin mo ito habang ang lahat ay tila gumuho na sa iyong paligid. Huwag kang matakot sa dilim dahil sa dilim lamang natin makikita ang tunay na ningning ng mga bituin. Ang lahat ng nangyari ay bahagi ng isang mas malaking plano para patatagin ka. Ang lihim na vault, ang palay, ang yaman, lahat ng iyan ay palamuti lang. Ang tunay kong pamana ay ang iyong puso na hindi natutong magtanim ng puot sa kabila ng lahat. Mahal na mahal kita, anak. Naramdaman ko ang mainit na luha sa aking mga pisngi. Ngunit bago ko pa matapos basahin ang sulat, narinig ko ang tunog ng isang sasakyan na huminto sa harap ng aming tarangkahan. Ang tunog ng pinto ng sasakyan na sumara at ang mga hakbang na dahan-dahan ngunit may kasiguraduhan. Lumabas ako sa balcony. Doon sa ilalim ng dapit hapon nakatayo ang isang lalaking may hawak na saklay, may mga benda pa sa kanyang katawan, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Alejandro. Ang tawag ko sa kanyang pangalan ay tila isang panalangin na natupad. Ngumiti siya, isang tunay na ngiti na walang halong lihim o plano. Sabi ko sa iyo, Francesca, hindi ako papayag na ang huling alaala mo sa akin ay ang dugong dumadaloy sa sahig ng iyong opisina.
Ngunit habang lumalapit siya, napansin ko ang isang bagay sa kanyang kamay. Isang maliit na asul na panyo, ang panyong akala ko ay tuluyan nang naging abo sa fireplace sa Singapore. Paano, paano napunta sa iyo iyan? Tanong ko, ang kaba at saya ay naghahalo sa aking dibdib. Ibinigay ito sa akin ni Don Roman bago tayo umalis ng Maynila, paliwanag niya. Sabi niya ang panyong ito ay simbolo ng isang pusong handang magpatawad at isang pag-ibig na handang maghintay. Napatigil ako. Isang huling katanungan ang pumasok sa aking isipan. Ang panyong ito ba ay magiging simula ng isang bagong kwento o ito ba ang magsisilbing paalala na sa likod ng bawat paghihiganti may isang pag-ibig na laging nakahandang maghilom ng lahat ng sugat? Hindi lang ito basta palay, Francesca. Ito ang bawat patak ng luha, bawat pait ng kahapon, at ang bawat panalangin ng iyong ama na naging ginto sa ilalim ng sikat ng araw. Ito ang ating bagong simula. Ang tinig ni Alejandro ay tila isang banayad na haplos ng hangin habang nakatayo kami sa gitna ng malawak na pilapil. Ang sikat ng umaga ay dahan-dahang gumagapang sa mga gintong uhay ng palay na nagbibigay ng isang maningning na liwanag na tila mga dambuhalang brilyante sa gitna ng bukid. Ito ang butil ng pag-asa, ang lunas sa gutom na pinangarap ni Don Fernando na ngayon ay handa na para sa unang anihan. Dahan-dahan kong hinawakan ang isang uhay. Ang gaspang nito sa aking palad ay nagpabalik sa akin sa mga gabing ako ay nakatanikala sa Mindanao. Sa mga sandaling akala ko ay wala ng katapusan ng dilim. Ngunit sa bawat haplos ng hangin, tila naririnig ko ang bulong ni Papa. Anak, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kung gaano karami ang iyong napatunayan, kundi sa kung gaano karami ang iyong natulungan. Salamat, Alejandro. Pabulong kong wika habang nakatingin sa kanya. Nakasandal siya sa kanyang saklay, ngunit ang kanyang tindig ay puno na ng lakas. Ang mga benda sa kanyang katawan ay wala na, tanging ang maliliit na peklat na lamang ang natira, mga medalya ng kanyang katapangan at sakripisyo para sa akin. Kung hindi dahil sa iyo, baka hanggang ngayon ay Florence Montemayor pa rin ako. Isang babaeng mayaman pero walang kaluluwa. Humakbang siya palapit sa akin, ang tunog ng kanyang saklay sa tuyong lupa ay tila isang ritmo ng katapatan. Hindi ako ang nagligtas sa iyo, Francesca. Ang sarili mo ang nagligtas sa iyo. Ako ay naging anino mo lamang sa dilim, naghihintay na muli kang sumikat gaya ng araw na ito. Sa malayo narinig namin ang tawanan ng mga magsasaka. Ang mga pamilyang dati ay itinaboy ng mga ilustre ay muli nang nagbabalikan. Ang bawat kumpas ng kanilang mga karit ay tila isang kanta ng pasasalamat. Ang Valeriano Foundation na aming itinayo ay hindi lang nagbigay sa kanila ng trabaho, kundi nagbalik din ng kanilang dangal. Ito ang katarungang hindi kayang ibigay ng anumang hukuman, ang katarungan ng pagkakaroon ng pagkain sa bawat mesa at pag-asa sa bawat puso. Alam mo, panimula ni Alejandro habang dahan-dahang inaabot ang aking kamay. Ang kanyang haplos ay mainit, puno ng pag-iingat na tila ba ako ay isang mamahaling porselana na ayaw niyang mabasag. Noong nasa ospital ako, may isang bagay akong napagtanto. Ang pagiging ilustre ay isang sumpa kung gagamitin sa kasamaan, pero ang dugong dumadaloy sa akin. Gagamitin ko ito para itama ang bawat pagkakamaling nagawa ng aking mga ninuno. Hindi mo kailangang pasanin ang krus ng iba, Alejandro. Sagot ko habang ipinapatong ang aking ulo sa kanyang balikat. Naramdaman ko ang tibok ng kanyang puso, matatag at totoo. Ang amoy ng palayan at ang bango ng kanyang suot na koton ay nagbigay sa akin ng isang pakiramdam ng seguridad na matagal ko nang hindi naramdaman. Ang mahalaga ay ang taong nakatayo sa harap ko ngayon. Kinuha ni Alejandro ang asul na panyong binurda ko noon. Dahan-dahan niya itong itinali sa aking pulso. Ang panyong ito ay dumaan sa apoy, sa dugo at sa putik. Pero tignan mo, Francesca, nananatiling asul ang kulay nito. Gaya ng pag-ibig ko sa iyo, hindi ito mabubura ng kahit anong bagyo. Naramdaman ko ang isang matinding kilig na gumagapang sa aking buong pagkatao. Isang damdamin na akala ko ay nabaon na kasama ng aking kabataan. Hindi ito ang nakakapusok na pagnanasa na naramdaman ko noon kay Mateo, kundi isang malalim at payapang kasiguruhan. Isang pag-ibig na binuo sa gitna ng digmaan, pinagtibay ng sakripisyo at dinalisay ng katotohanan. Dahan-dahan niyang iniharap ang aking mukha sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng dapit hapon.
Francesca Valeriano, handa ka na bang sumama sa akin para isulat ang huling pahina ng ating kwento? Hindi bilang mga biktima kundi bilang mga taong natutong magmahal muli. Hindi na ako sumagot sa pamamagitan ng mga salita. Sa halip lumapit ako sa kanya at ibinigay ang isang halik na puno ng lahat ng mga pangakong hindi namin nasabi sa gitna ng gulo. Ang halik na iyon ay tila isang selyo ng aming kalayaan. Ang bawat haplos ng kanyang mga labi ay nagpawi sa lahat ng pait na iniwan ni na Mateo at Doña Teresa. Sa gitna ng aming yakap nakita ko ang portrait ni Papa sa bintana ng aming bahay na tila nakangiti sa amin. Ang bawat butil ng palay sa paligid ay tila nagbubunyi. Ang mundong dati ay puno ng putik at kahihiyan ay naging isang paraiso ng kapayapaan. Ngunit habang kami ay nakatayo doon, naramdaman ko ang isang banayad na pintig sa aking sinapupunan. Isang bagong lihim na tanging ako pa lamang ang nakakaalam. Isang bagong buhay na bunga ng aming pagmamahalan. Isang bagong Valeriano na magpapatuloy ng aming nasimulan. Alejandro, bulong ko habang nakangiti ng may kislap sa aking mga mata. May isa pa tayong butil na dapat nating alagaan. Napatigil si Alejandro, ang kanyang mukha ay napalitan ng isang matinding gulat na agad na uwi sa isang napakalaking kaligayahan. Binuhat niya ako at inikot sa gitna ng palayan. Ang aming halakhak ay umalingaw-ngaw sa buong baryo, humahalo sa kanta ng kalikasan. Tapos na ang paghihiganti. Wala na ang puot. Ang tanging natira ay ang ginto ng palayan, ang asul ng panyo, at ang wagas na pag-ibig na nagmula sa mga abo. Iyan ang amin bang bagong simula ay magiging kasing tatag ni mga butil ng palay na aming itinanim, at handa na ba ang mundo para sa susunod na kabanata ng aming buhay na puno ng pagpapatawad at pag-asa? Sa bawat paglubog ng araw, tila isang madilim na kabanata, ang dahan-dahang itinatago ng langit upang bigyang daan ang pagdating ng isang bukang liwayway na puno ng pag-asa. Ang mundong dati ay tila isang malupit na entablado ng mga laro at kataksilan, ngayon ay isa na lamang payapang alaala na nakaukit sa mga gintong butil ng palayan. Nakatayo si Francesca sa balcony ng kanilang bahay, nakatanaw sa malawak na lupain ng mga Valeriano na tila nagniningning sa ilalim ng dapit hapon. Wala na ang maskara ni Florence Montemayor. Wala na ang matigas na anyo ng isang babaeng uhaw sa paghihiganti. Ang nakatayo rito ay ang tunay na Francesca, isang babaeng dumaan sa apoy nilamon ng bagyo, ngunit muling nabuhay ng mas matatag at mas maningning. Sa loob ng kanyang sinapupunan, naramdaman niya ang isang mahinang pintig, isang paalala na ang buhay ay patuloy na sumisibol sa gitna ng mga abo ng nakaraan. Ang batang ito ay hindi magmamana ng puot ng mga ilustre o ng pait ng mga Valeriano. Magmamana ito ng isang mundo kung saan ang katotohanan ay hindi na kailangang ikahiya. Isang huling balita ang dumating sa kanya kaninang umaga. Si Doña Teresa ay tuluyan ng pumanaw sa loob ng mental facility ng Piitan. Sabi ng mga saksi, ang kanyang huling salita ay hindi ang pangalan ng kanyang yaman o ng kanyang anak, kundi ang salitang patawad, isang salitang huli na para sa mundong ito, ngunit sapat na para sa kanyang sariling kaluluwa. Si Cassie naman ay nanatiling nagsisilbi ng kanyang sentensya, dahan-dahang natututunan ang tunay na halaga ng paggawa at pagsisikap sa loob ng bilangguan. Iniisip mo pa ba sila? Ang boses ni Alejandro ay tila isang banayad na kanta sa gitna ng katahimikan. Lumapit siya kay Francesca at niyakap ito mula sa likuran. Ang kanyang mga kamay ay marahang nakapatong sa tiyan ng asawa. Hindi na, Alejandro, sagot ni Francesca, habang ipinapatong ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Alejandro. Ang galit ay isang lason na hindi na karapat-dapat sa ating tahanan. Pinatawad ko na sila, hindi dahil karapat-dapat sila sa kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Hinarap siya ni Alejandro, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamahal. Ito ang tunay nating yaman, Francesca. Ang kapayapaang ito. Ang pagkakataong mabuhay ng walang itinatago. Dahan-dahang kinuha ni Alejandro ang asul na panyo mula sa kanyang bulsa at ipinunas sa isang butil ng luha na dahan-dahang dumaloy sa pisngi ni Francesca, isang luha ng purong kaligayahan. Inakay niya ang asawa pabalik sa loob ng bahay, kung saan ang hapagkainan ay puno ng mga pagkain mula sa kanilang sariling ani.
Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa lalawigan ng liwanag mula sa bintana ng mga Valeriano, ay nananatiling maningning. Ang tunog ng kanilang mga tawa at ang bulong ng hangin sa mga palayan ay tila isang huling paalala na ang katarungan ay maaaring magtagal, ang pagdurusa ay maaaring maging matindi, ngunit sa huli ang wagas na pag-ibig at ang pusong marunong magpatawad ang siyang tunay na maghahari habang buhay. Ang kwento ng isang babaeng iniwan sa ulan ay natapos na. Ngayon, ang kwento ng isang pamilyang itinayo sa ibabaw ng katotohanan at pag-asa ay nagsisimula na isang kwentong kasing tatag at kasing ganda ng bawat butil ng palay sa ilalim ng sikat ng araw. Ang bawat kumpas ng hangin sa gintong palayan at ang init ng yakap ni na Francesca at Alejandro ang nagsisilbing huling selyo sa isang mahaba at madilim na kabanata. Dito nagtatapos ang kanilang paglalakbay, ngunit ang aral na iniwan nila ay mananatiling buhay sa ating mga alaala, gaya ng isang lihim na kayamanang baon sa ating mga puso. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagtitiyaga at pagsama sa akin hanggang sa huling istasyon ng kwentong ito. Sa totoo lang, bilang inyong tagapagsalaysay, may isang bahagi ng kwentong ito na hinding-hindi ko malilimutan ang sandali. Nang iwan si Francesca sa gitna ng kalsada basa ng ulan, wasak ang dangal at pilit na ibinabaon sa limot ng mga taong dapat ay nagmamahal sa kanya. Sa bawat titik na isinulat ko sa bahaging iyon, tila nararamdaman ko rin ang hapdi ng bawat patak ng ulan sa kanyang balat at ang bigat ng kawalang pag-asa. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta isang serya ng mga salita. Ito ay bunga ng masusing pagninilay-nilay sa mga tunay na hamon ng buhay na kinakaharap ng marami sa atin. Nais kong maniwala na sa bawat Francesca na nakikinig ngayon ay may isang Florence na naghihintay lang na magising at magtagumpay. Kayo mga kaibigan, kung kayo ang nasa katayuan ni Francesca, kakayanin niyo rin bang bitawan ang lahat ng puot sa huli kapalit ng isang tahimik na simula? Or sa tingin niyo ba ay kulang pa ang naging kabayaran ng mga ilustre? Habang pinakikinggan niyo ang huling bahagi ng audio na ito, nasaan kaya kayo ngayon? Marahil ay abala sa pag-aasikaso ng mga gawaing bahay, nagluluto para sa inyong mga mahal sa buhay, o baka naman ay ninanamnam ang katahimikan. Matapos ang isang mahabang araw, nais kong malaman ang inyong mga saloobin. Huwag kayong mahiya na mag-iwan ng komento at ibahagi ang inyong sariling kwento, dahil dito palagi kaming may puwang para makinig sa inyong mga karanasan. Huwag din sanang kalimutang i-like at i-share ang ating kwento upang mas marami pa tayong pusong maabot at mabigyan ng inspirasyon. Tandaan nyo, gaya ng butil ng palay na binuo ni Don Fernando, isang butil na sadyang idinisenyo upang mabuhay at mamunga, kahit sa gitna ng tubig na maalat kayo rin, ay may taglay na pambihirang katatagan. Hindi kayo madudurog ng kahit anong alat ng kahapon. Bagkus ito ang magsisilbing pataba upang mas maging ginto ang inyong kinabukasan. Manatili kayong matatag at laging maniwala sa inyong sariling liwanag. Pamagat ng kwento ang butil ng pag-asa. Ang pagbabalik ng mga Valeriano. Paalala, ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwento ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangan at paghahatid ng positibong mensahe. Ang karapatang-ari ng kwento ay pagmamay-ari ng channel na